Sino ba talaga yung mas malakas? Duterte or BBM or Marcos? Alyansa or Team Suka? O, sino ba talaga malakas? Si Damas, kilala ko to. Ace Icon. O, sino ba talaga malakas, guys? Para sa inyo, sino ba talaga malakas? Ayan. Mamaya po magsasalita ako. Ito based observation ko lang po ito. So disclaimer lang, I am not an expert. Bossing, kumusta? I am not an expert, ano tawag ito? Political, hindi po ako political science, hindi po ako expert sa mga politika. Sama, mahilig po ako sa politika. That's why I'm doing this. To express myself, to learn also, kasi marami, I know that most of the people here, marami din mas magagaling at mga matatalino na maaari natin pagkukunan ng mga idea. So dahil mainit nga yung usapang politika po ngayon, and pag-usapan po natin yung sino ba malakas, ikikwento natin at kwentuhan natin, no? Yung Duterte and Marcos, balik tayo sa dulo as possible, and then pagtutugpuin natin bakit malakas ang Marcos, bakit malakas ang Duterte, okay? Pero bago po ang lahat, meron po akong papakita sa inyo. I don't know if makikita dito. Ayan. Maganda ditong pag-usapan, guys, no, about sa NAIA. Ayan. If you give me an opportunity to tackle this or discuss this matter about sa Laglag Bala, kasi merong nagkomento doon na ginawa nga lang po daw nila yung part ng or trabaho ng mga security doon. Marami nagsasabi na baka yung panahon ng administrasyong Duterte hindi nagtatrabaho ng maayos kaya wala masyadong nahuling Laglag Bala. So maraming mga Laglag Bala na huli ngayon compared. Actually, meron naman yun sa previous administration. But then, ang ginawa ni Duterte, sabi niya, itigil nyo yan. Kapag hindi nyo itigil yan, tanggalin ko kayo lahat. So, hindi nga tinigil. So, ayan, pinalitan yun yung mga empleyado. So, kawawa yung mga nadadamay na wala naman. So, kayo ba'y naniniwala ukol sa Laglag Bala? Is this a part of illegal activity ng mga empleyado or ng mga namumuno sa NAIA? To gain money, you know? Sisirain nila yung trabaho, kredibilidad, record ng tao for the sake of the money para magkakapera sila. Maraming ang naniniwala na yun nga yung dahilan is ilalagyan ng mga bala yung mga bag para magkaroon ng kaso and then isisettle na lang magkakaroon ng mga under the table o depende na sa usapan. Or going to legal way hanggang magkaso. Ganun. So, depende na po yun. Pero anyway, nagsimula po itong mga Laglag Bala na ito, no? Hindi sa Pilipinas. As far as I know, naging rampant po ito sa Amerika. Lumaganap mo sa buong mundo, nagkakuha siguro ng idea. So, meron nga ngayon, may baril na dala at saka may bala. Nakikita ko yung mga comments doon, mga nagsasabi na binigyan nyo kasi ng idea, nagkakaroon ng idea yung mga tao doon, naman, anong purpose ng bala kung walang baril? Nilagyan ng mga baril din. So, ayun, maraming mga maleta na nakabalot ng film, maraming naka masyadong, naging paranoid, no? Ito, first time, lalo na yung mga first timer, kasi sila yung madaling mahuhuli, no? I mean, pwedeng gawing anong tawag ito? Lokohin. Pwedeng lokohin. Ayan. Anyway, hello, shout out po sa inyo dyan, sa mga dumadaan. Pa-share naman po ako ng live, pa-double tap para dadami tayo mamaya. Magkakaroon po tayo ng discussion. So if you're looking for debate, arguments, knowledge, kung mahilig ka pa sa politika, geopolitics, current affairs, current events, ayan. Klaro ka, kompleto na po yan. Ayan, maaari ka pong tumambay dito if you want. Welcome na welcome po kayong tumambay dito. Ayan. Minsan, nawawala ako sa passing kasi may tinitingnan ko yung bata, may mga so yung responsibility natin, may habang nagla-live tayo, may mga ginagawa po tayo, may tinitingnan. Mahirap po talaga mag-multitasking. Yun na yung masasabi ko. Kayo ba'y naniniwala doon, guys, na kasi may nagkomento nga ginagawa lang daw ng mga security sa NAIA yung trabaho nila. Or it's part of strategy illegal para paggagatasan yung inagatasan yung mga tao, mga sasakay ng aeroplano. So, karaniwang sabi nila, yung target daw is mga matatanda. Yung mga first timer abroad. Kasi madaling mauto, hindi pa masyadong maalam, kabisado. Ayan. But anyway, kung ako naman yung tatanong niyo regarding sa bagay niyan, masyado na kasing exaggerated. Kumbaga, talo pa yung drama ni Kerwin Espinosa na binaril ngayon, tapos naghihingalo. Tapos sinabi pa talaga niya na sniper yung tumira sa kanya. Buti hindi nawasak yung ganitong yung katawan niya kung sniper. Kasi kung 45 na bala lang guys, kung tatama sa'yo, sa loob wasak yan. How much more kung sniper? And then kung totoong sniper, o sabihin natin hindi sniper, it's impossible na naghihingalo ka ngayon pagka kinabukasan, pinkish yung mukha mo. Sarap ng tanongin ko anong rejuvenating set na ginamit. And magkakaroon ka na ng live, in short, magkakaroon ka ng press con sa Facebook mo, sa TikTok, hihingi ng tulong sa presidente, na mabigyan ng aksyon yung mga, di ba? Parang ganun yung nangyayari sa NAIA. Tinignan ko yung profile ng babae na nag-comment lang na ginawa nga lang daw niya yung trabaho ginawa lang daw ng mga security yung trabaho nila. O nga naman, may puto nga naman si ma'am. And I look, her profile she's professional. And then I was just wondering kung, ma'am,
mas drive, ano ba kinakain mo araw-araw? Tuyo ba yung, tuyo ba yung ulam mo araw-araw para maging tuyo din yung utak mo? Ano ba? Mataas ba yung IQ mo? Mababa yung EQ mo? Diba? Posibleng ganun yung emotional quotient mo, parang yung pakiramdam mo mababa. Yung sense, kasi yung sinasabi nila yung mga babae daw kaysa sa lalaki, mas mataas daw yung senses ng mga babae, which is true. Yung mga kutob-kutob, yung mga sinasabing kutob-kutob yun. So part of that, guys, combination of your IQ and EQ, malalaman mo naman talaga na exaggerate. Para din yung hindi lang si Kerwin Espinosa na drama, para din po yan siyang ano, alam mo yung mga nananalo ng loto. Para mo din, parang sinabi din ni Madam, no, kung ni Ma'am, ibabalik tayo natin. Parang sinabi, uy, dapat matuwa kayo kasi maraming nananalo ng loto. Ba't kayo nagagalit na maraming nananalo ng loto? Pang World Book of Record na tayo sa buong mundo. Ba't kayo magagalit? Dapat natutuwa kayo, maraming nanalo ng loto ngayon ng administrasyon kaysa sa mga sinauna. Blessing in disguise yung administrasyon. Di ba? Kasi kung i-analyze mo mabuti, titingnan mo yung mga numero, suntok sa buwan para manalo ng loto kahit noon pa yan. Kahit saan, alam nyo, mas mahirap yung kayaan ng loto dito kaysa sa ibang bansa. Pero suntok sa buwan din para makuha nila yung mga loto-loto na yan. Hindi to mag-wonder ka and then merong mga pinapakita, nagtatabo ng mukha. Naintindihan naman natin, hindi naman to katulad ng ibang country, pinapakita kung sino nananalo. No? Even ganun naman din guys, manghanapan ng parang kahit ipapakita yung mukha. Isa sa butahe, pwede yung ganun, diba? Bibigyan bibigyan kita ng pera, ikaw ipapalabas na. Kasi napaka-imposible, nakakapagtataka, diba? Kumbaga sa komento ng babae na yun, parang sinasabi niyang parang ang tingin niya sa mga tao na mangmang ngayon ng pinanganak. Parang ganun, parang walang alam. Hindi naman tayo kahapon ng pinanganak para sabihin natin yun. May something talaga sa loto na yan. May something kay Kerwin Espinosa. May something sa naiyan. Parang ganun, para pareho lang din yan, di ba? Kung iisipin mo mabuti. Ito, I'm sorry kung may magko-comment kayo, magdidisagree kayo, naiintindihan ko yan. Sinishare ko lang yung sentimiento ko, pagkakaintindihan, tingin ko sa mga issues na nangyayari. Nababasa ko, sabi ko, bakit ganito comment na? Sorry, hindi naman ako matalino, pero maybe si Madam, si Ma'am matalino, college graduate, and she's good in her profession, kung ano man. Pero siyempre, sometimes iniisip ko na, siyempre tao din yan. Oo. So, iba yung prinsipyo niya. Kasi yung pagiging sobrang positibo mo sa mga buhay, pangit. I'm telling you, sobrang positibo, pangit guys. Sobrang negatibo, pangit. Sobrang kain mo, pangit. Kulang yung kain mo, pangit. Sobrang yaman mo, pangit. Mahirap ka, pangit. Kung titingnan mo yung Korea, yan yung mga Chinese, yan yung balance. Dapat ang buhay balance. Pagkain, gamot, lahat, balance. Sobrahan ka ng exercise kasi sabi nila nakakatulong yung exercise para pampahaba ng buhay, ganito, ganyan. Pasobrahan ka ng exercise, hindi din po pwede. Lahat balanse po guys. Okay? Kaya sobrahan ka ng talino, hindi din po pwede. Tingnan mo yung mga ibang matatalino, masyadong weak yung emotional quotient nila. Konting problema lang, nagpapakamatay, iwanan ng jowa. Kasi yung iba, yung mga ignorante. Masyadong tutok sa edukasyon, sa learnings, and yet maninibago sa buhay ng jowa-jowa, sa mga bisyo, gala-gala, magugulat pa, parang matutuwa ba? Ay, ganito pala yung feeling, ang saya. Now, yung taas ng inabot ng kasiyahan nila, bigla mong kukunin yun. Diba? Biglang umalis yung jowa. Biglang umalis yung bisyo kasi wala ng panggastos or ano. Anong nangyayari? Bawal ang false news. It's not false news, guys. Okay? It's komento ukol sa yung naiya. Ito naman, may mga laglag-balag issues na nangyayari. So it's up to you kung maniniwala kayo o maniniwala kayo sa komento ng babae na yun na it's a part of security job. So parang sinasabi niya na itong mga security sa NAIA, ginawa lang nila yung the best sila trabaho kaya marami silang nahuhuli laglag-balag. So kayo ba agree na lahat ng mga dumadaan doon magdadala ng baril? Bala for what? For anting-anting. Uso na pala yung anting-anting dadalhin sa ibang bansa, baka babarilin sila doon or magtatrabaho sila doon. Yung mga komento nila, paano yun naman yung bala kung wala namang baril? Yun, meron ng baril na lumabas. Yung iba guys, may mga dalang bala po yan. Yung mga ginagawa nilang pang-design. Iba naman po yun. Pero kadalasan kasi nakikita natin yung bala, buo talaga, walang butas. Pati yung ulo andyan. Yung iba kasi, binubutasan na nila yan sa gilid kasi gagawing pito, gagawing design. May mga butas-butas na hindi na siya magagamit pang baril. Pero halos nakikita natin ang active pa talaga na bala. So, I was just wondering na, di ba? Kaya, once again, naging balik tayo sa the most worst, no? Na, anong tawag ito, na international airport sa buong mundo. Which is, I'm pretty sure na wala namang binayaran doon para siraan yung Pilipinas. Ano bang pakialam ng ibang bansa babayaran para siraan yung international airport na Pilipinas, di ba? So sabi ni Zedikel, tumawa siya kanina, yan ang nakakatawa kahit mga lola na nahulugan pa ng bala. O kasi yun yung madaling mauuto eh. Yun yung madaling masisindak. Yun yung madaling maano. Lalo na yung mga first timer. Nakakawawa nga po. Sa totoo lang ako din, I really regret kahit mga hindi naman natatapos ng elementary o high school. Makakapag-analyze talaga. Masasabi na sa sarili. Hindi trabaho na yan, kalokohan na yung pinanggagawa nila. Di ba? And what happened to the peace and order? Sinabi ng mga PNP that the crime rate is bumaba compare nung sinauna pa, ganun. I doubt.
And ngayon nga, tumaas yung crime rate, yun yung sinabi na nila. Kasi nga hindi na nga mapipigilan. Sorry pero hindi ako naniniwala sa pinalabas na, mensahe o statement ng PNP regarding sa peace and order na bumaba. Kasi masyado ng rampant, halata masyado. Kaya nga, instead na i-deny nila, tama na din ginawa ng PNP. Kasi instead i-deny nila na mas mababa ngayon kaysa sa hindi nila parang sinabi na din talaga ni Fajardo na 60,000 lang yung nag-attend sa total na nagrarally ng birthday ni Duterte. Nakakatawang isipin, parang ganun na. Masyado nang exaggerate yung sinasabi. Ngayon, the best solution yan is sasabihin tumaas pero 20% na. Ganun na lang gawin porsyento para hindi masyado malata. Which is tama naman discount. Pero I doubt na 20%, 30%, 40% lang yung pagtaas. Kasi unang-una guys, kalakaran, kultura na ng Pilipinas noon pa man, pag eleksyon, magulo po talaga. Ang daming kalukuhan ng mga tao, ng mga politiko, lalo ng mga politiko, kailangan nila yung pera na mangingidnap sila, mang-hold up sila, may mga tao yan silang pinapagalaw. Kasi kailangan nila ng budget, which is totoo naman. Walang kaso, pero laganap sa mga gidli-gidli yung mga chismisan na yan. Matatawag naman na chismis yan, pero yan yung chismis na pwede mong pagpapaniwalaan, tito ng ebidensya, kasi kalakaran yan noon pa yan. Parang sinasabi mong may vote buying ngayong eleksyon, o saan mo yung proof mo kung may vote buying ba? Saan yung facts mo, di ba? Whether it's my facts o wala, you guys, do you agree na may vote buying? Di ba? Yun naman yung katotohanan doon. Meron talaga. Kultura na natin. Kaya mas lalala yung ganyan. Yung mga issue na yan. Di ba? So anyway, move forward tayo. Sinadya ko talaga to i-tackle to kasi gawin ko din content to guys. Yung yung live na to. So wait lang, palakihan ko lang muna yung sarili ko kasi gusto nyo umakyat. Masyadong maliit ako. Uy, maliit lang. Ay, tanggalin ko to. I-single ko na lang to. Sa settings yun, di ba? Wait lang, sa frame. Sticker, background, music enhance. Anyway, hayaan na lang natin. So, let's proceed guys sa tackle natin about sa sino ba yung malakas? Para sa inyo, sino ba yung malakas? Oo, kasi magkakampi ang dalawa dati, ang Duterte and Marcos. Ayan, sino dito taga North, taga Luzon. Ayan. Sino naman din dito taga South, taga Mindanao. Ayan. Shout out to sa inyo lahat. Ay, medyo ninay mo natin. Medyo ayan. So later na mo mag-wash your dish. Okay, I have to continue my life. Okay, get inside. Mama Mira, baka gusto mo makita-kit ka. Anyway, pag-usapan po natin yung guys. Kung sino ba talaga malakas. Para sa inyo, sino ba yung malakas? Maganda ba yung relo? Itong relo na to guys. 88, from the word 88. Hindi siya katulad ng mga Rolex na quality, of course. Ano naman ikukumpara mo. Medyo manipis yung mga metal niya, kaya light siya, magaan. Pero yung design niya, kung titingnan mo siya, hindi mo siya hawakan, hindi ka talaga makakapaniwala na 88 siya. Yan po yung totoo. Ano naman maglalay ako sa inyo, ako naman yung babalikan nyo, sinungaling naman to, hindi na tayo bibili sa kanya. Yeah. Pwede isampal sa mga, ay oo, may bukol talaga. Pero anyway, mag-usap-usap po tayo. Chika-chika lang natin yan, personal na chika natin yan, mamamira about sa ilo. Yan, labas-pasok pa. Ay, pag-usapan natin sino ba talaga malakas. Duterte versus Marcos. Kasi sila yung pinaka-hot issue ngayon kaya Duterte versus Marcos. Para sa inyo. Ayan, ito guys, sa disclaimer lang. Ang sasabihin ko dito, dahil mag-i-election na ngayon, okay, it's up to you guys if you agree or hindi. Ayan, re-respetuhin ko naman. And I'm asking your respect also of my answer. Based sa level ng utak ko, based po ito sa stock knowledge ko sa mga nakikita ko dyan. Ayan. Pero isa-summarize na natin, magbabagsakan pa tayo ng facts dito. Ayaw ko naman makikipag-debate. Balikan natin yung udulo. Okay, start muna tayo sa Duterte. Para malalaman natin kung anong pinanggagalingan nila, bakit malakas ang Marcoses, bakit malakas ang Duterte. Okay? And then we have to compare them also. Isisingit-singit natin. Okay? Ito. Duterte tayo una. Duterte, medyo kabisado ko to kasi taga Mindanao pa ako. So, as you can see, the history of the Duterte family, guys, even before sa mga ninuno nila, makabayan po talaga sila. Maliban sa nagiging governor na mabuting governor yung father niya, yung mother niya, yung mga ninuno nila, guys. Maraming kumakalat na balita ngayon and then I researched it. No? Nakalimutan ko na, pero nabasa ko doon kung ano yung mga trademark nila. Ayaw talaga ng mga Duterte ng corruption. Yan yung lola ni Duterte. Yan po sila. And ang mga Duterte, galing po yan sila sa Leyte, sa Cebu, and nag-migrate yung konting Duterte dito sa Davao. Kaya hindi masyadong maraming Duterte na apelyido sa Mindanao. So they came from Visayas. Okay. So lumipat sila sa Davao. To cut the story short, naging governor, tumakbo siya bilang mayor at nanalo siya. Starting nung umupo siya, ang una talaga niyang ginawa ang peace and order. So, ang history kasi ng Davao, napakagulo po ng Davao talaga. Promise.
Speaking of Mindanao, pag sabi mo Mindanao, oh, gera, which is true. So, yung mga leader sa mga tribes, sa mga bukid, nag-aaway-aaway po yan, kasi mga rido-rido, mga ganun-ganun yung mga pinag Oo, so nahahanapan, nasusolusyonan po yan ni Duterte. Yan po yung isa sa mga nagawa niya. And na-manage niya ng maayos yung Davao, nagustuhan ng tao yung pamumuno niya, the way he decide, the way yung mga perspective niya. Kaya nung kada takbo ni Duterte, hindi nangangampanya na yan. Kaya hindi ako naniniwala na uy, nagkalat yung balota sa labas. Pinanggagawa na naman to ng mga Duterte kasi matatalo na sila, nandaya na sila. Mga ganyan-ganyan. Ako taga Davao ako, guys. I know Duterte talaga. Walang tarpulin kada eleksyon yan. Automatic yan. May kalaban sa wala, mananalo yan. And kung meron ng mga tarpulin, konti-konti, hindi nagastos ni Duterte. Yung tao mismo yung nagpapapush sa kanya. Wait lang po, Ali. Makapakit ako mamaya, tapusin ko na itong discussion. Meron po talagang ano sa kanya, mga barangay kagawad, barangay captain, talaga yung napupush sa kanya, takbo ka, ganito, takbo ka ulit. If ayaw nyo na sa akin, upo lang ako. Parang ganun, which is, hindi naman na kwentong kotsero or dahil maka Duterte ako, gawa-gawa ako ng kwento para positibo sa mga Duterte. Ganun talaga yung mayayari yan dito sa Davao. Sila yung, ewan ko lang sa mga anak, pero yung tatay kasi yan si Duterte mismo, maganda yung pag-manage talaga niya. So, simulan sa pool noon, pag matapos yung 3 consecutive, bakit siya bilang Congress o Vice Mayor, babalik Mayor, ganun na lang yung ginagawa niya. Lahat po yan sila. I'm not saying na perfecto si Duterte. I'm not saying na walang personal interest si Duterte. Pero kung sino naman yung mamumuno sa Davao mas may magagaling kay Duterte, wala pang alam, hindi pa alam. Wala pang nakikita. So sa ngayon, sa performance na nakikita niya sa mga politicians na nandyan sa Davao, siya. Dahil nga sa pagiging stricto niya, maganda pamumuno niya, nakilala siya halos sa mga taga Mindanao. Halos taga Mindanao po yung nakakilala sa kanya. Hindi pa siya kilala masyado sa Visayas, maliban sa mga Bisaya. Okay? Yun yung pagkakaano ko. Lalo na sa Luzon, wala nakakilala sa kanya. Nung tumakbo siya pagka-presidente, mas nakilala siya na gusto dahil sa social media. Kaya nga mapapansin yung mga politicians ngayon, push ng push talaga sa social media sila. Gagastos sila ng malaki sa social media kasi malaking impact talaga. Whether siraan nila yung kakompetensya nila o ipapabango nila yung sarili nila. Kasi yan yung ikapananalo ni Duterte that time. Walang taga Luzon, masyado nakakilala. Ang nangangampanya at nagsasalita na yan, sino ba yan si Duterte? Mga taga Mindanao, yung magsasalita na nasa Luzon. Ano ba yan si Duterte? Kasi nga, even before, mayor pa yan, trademark na talaga si Duterte na matapang, galit sa yung mga adik-adik na yan. Oh. So yung mga sinasabi nila na, ay, pakanayan ni Duterte, ano lang yan, strategy, pero siya yung nagbibenta ng droga. Ako, hands up ako dyan kasi wala naman akong 100% na pruweba. Okay, whether it's true na siya yung nasa likod o hindi, pero nasupo niya talaga, nakontrol niya yung paglaganap ng droga sa Davao. Kaya nagustuhan siya ng tao. And as you can see, ang Davao or ang Mindanao is natitake for granted po siya sa national budget kaysa sa mga Luzon. Nalilis priority sila. Nagiging, kumbaga parang racist na yung nangyayari ba? Ayaw ng mga taga Luzon na mga politicians na magkakaroon ng mga taga Mindanao na mamumuno. Which is ganoon naman talaga. Nagiging racist na. Parang wala silang tiwala or ayaw nilang makontrol yung budget ng taga Mindanao. Kaya nga pinapush yung dati yung federalism para 80% of kita may iiwan sa kung saan talaga mapag-iwanan. Ba, kita ng Davao. So 80% of that goes to Davao, 20% lang inaakit sa national. Kasi nagiging unfair na nga. Pero in behalf of that, napaakyat niya, napaunlad niya yung Davao. It's just like the same what happened to Ormoc. Sinong taga Ormoc dito, Leyte? Nung wala pa yung mga Gomez dyan, sila Richard Gomez, Diyos ko, suntok sa buwan yung kaunlaran dyan. Masyadong anlayo. Walang malls. Wala lahat. Dito sa Mindanao, meron kami tinatawag na Cotabato City. Nauna pa yan sa Davao ng City, nauna pa yan sa Cagayan, sa kung saan, nauna pa yan dito sa Mindanao. Kaya andyan yung Notre Dame Hospital, mga ganun. Ang mall nila dyan, South Seas lang. Wala nang magpapatayo mga negosyante dyan kasi nga may mga blood money, kinukutungan ng mga NPA, ng mga MI, mga ganun. So takot yung mga negosyante papasok dyan. So yung progress ng lugar nila mahina. It's just like the same sa Ormoc. Mabagal yung pag-asenso. Nakaka-apekto kasi din yung peace and order in behalf of corruption. So wala masyadong mga investor na papasok. It's just like the same what happened now in the Philippines. Wala tayong nakikitang international investor. Ang mga pumapasok lang or nag-invest lang dito, mga San Miguel, taga dito lang din, mga ganyan. Diba? Which is, ganyan naman talaga yung nangyari. And yun nga, mamasenso yung Davao na napaunlad niya. Nagkaroon siya ng magandang pangalan dito sa Mindanao. And Osamis, nakapunta din ako siya, Misamis. Kwento-kwentuhan talaga nila yan. Sabi daw ni Duterte, pag siya daw mamumuno daw dito sa Osamis, Misamis, papaganon daw niya yung mga leader dyan. Kasi yung mayor dyan dati, sa Osamis, yung napatay na, si, yung namatay, yung panahon nang naging presidente siya, o tinira din ni Espinido. Nakalimutan ko, baka naman kayo dyan. Anyway, move forward tayo.
So, nangyari nga nun, pero hindi siya nagiging mayor, nagiging presidente siya. So, mas malaking chance na pwede niya maano yun. Kasi totoo naman talaga, hindi lang naman chismisan, raparapan talaga mag. Kaya medyo mahina yung pag-asenso din ng lugar. Pag ang leader kasi, hindi magaling mamuno sa isang lugar, mabagal talaga yung pag-asenso ng lugar. Di ba? So, yun yung pinagbabasihan ng mga tao kung sino si Duterte, kaya nanalo siya. Ganito pa ng tao na to, kasi ganito yan. So, hindi siya kilala ng Taga Luzon. How come nanalo o nakilala yung Duterte? And, sinabayan pa talaga ang Duterte. Itong matanda kasi, magaling kasi itong magsalita. Magaling mambola ba? Kaya maraming nanonood sa kanya sa mga rally, nalilibang. Pag siya yung magsasalita, maraming nakikinig. Alam mo yung makahook up ng attention o ganun yung kapangyarihan ng matanda, which is positive side. Kahit mga vlogger na nagsasabi na nawala yung matanda, iba daw talaga kung meron yung matanda, which is true naman talaga. Magaling siyang makisama, magaling siyang magano. Tapos, ang pamumuno niya sa between sa mga high leader tsaka sa mga babang leader, ay mga mababang tao, sinasabay niya talaga. Kaya nga, hindi nyo din masasabi na itong matanda na to nagdrama-drama dahil presidente na, nagpapa-impress dahil politicians, nag-ano na to. No, it's not. Kasi, kahit sabihin natin... Napindot ko. Okay. Mamaya. Oo nga. Alam ko, andito siguro si Supremo. Mayroong isa na nagko-control. Titingnan ko mamaya yun. So, ayan, yung, kahit sabihin natin, umiinom siya sa, si Duterte sa plato, hindi mo masasabing kaplastikan kasi even before ganyan na siya eh. Hindi katulad ng ibang mga politician na ginagawa lang mga ganyan, mga kabulasto ganyan. Pag malapit na yung eleksyon, alam mo yun, nagpapapansin, hindi nga marunong anong tawag ito, yung malaking kawali, tapos gaganunin mo ng sandok ba yan? O hindi marunong magsandok. Oo. Yung matanda, anong sabi? Wala kayong masasabi, kahit sabihin nyo yung mga paiyak-iyak niya sa mga bata, concern siya sa mga bata, hindi totoo yan. Tawang ka-plastikan niya. May mga nagsasabi na mga anti-Duterte. Pero most of the people, walang nasasabi kasi totoong tao na ganyan talaga siya before. Okay, it's up to you if you are against about that. Kasi kami mga taga Davao, kilala namin yung matanda na yan. Sino bang nakikita nyo na mayor na hands-on masyado sa trabaho? Ngayon na kayo nakakita ng mga mayor, pagbaha, bumababa din. Samantala, yung mga mayor na iba, utos lang yan ng utos. Uy, bumaba, puta kayo doon, ganun. Walang ganun. Ngayon lang yan, ang gaya-gaya, style, Isko Moreno, Vico Soto, mga ganun ba? Kasi ibang timpla sa tao eh. Ganun si Duterte talaga na talaga sa mga tao. Kaya nagustuhan din siya, hands-on talaga. Dapat gabi, uwi na yan, natutulog, ganito, ganyan. After sa opisina, kasi umaga niyan, meron siyang parang kubo-kubo doon sa City Hall. Pumipila yung lahat ng mga tao na may mga concern diretso sa kanya. Magtatanong, hihingi ng tulong, anong problema. Before of that, kakausapin niya yung mga matataas kapitan, mga ganun, anong sa lugar mo, may mga concern, ganun. And then yung mga simpleng tao. Then after niyan, gabi na yan, mga 10 oras ng gabi, magdadrive na yan siya ng mga taxi, magbibenta na yan siya ng kung ano-ano sa, halimbawa, mga balot-balot, ganun. Siya yung magsusuot ng balot, tapos magtatabon-tabon siya ng towel para hindi masyado makikita yung mukha niya. Papasok siya sa mga iskinita. And then, may mga bodyguard pero malayo para hindi masyadong halata na itong tao may something. Walang ganun. Malalaman nila yan mamaya ng tao na mag-uumpukan na. Oo, kasi mamimigay na yan ng balot, libre pa sakay sa taxi. Kasi gusto niya ma-monitor, which is totoo naman talaga. Even sa Senate hearing, sa Congress, tinanong siya yan, totoo talaga na ganun. So, for me, isa din po siguro yun sa mga way why most of people, they like Duterte. Walang pangalan yun, walang nakakilala sa Duterte before. Just imagine it. And tingnan nyo yung charisma na meron ang Duterte. Hanggang ngayon, tingnan mo si Bato tsaka si Bongo. Sabihin na natin si Bongo, ano na lang natin yan kasi may, yan si Bongo may malasakit. So, iboboto ng tao yan kasi may nagagawa. Pero si Bato, I don't know kung anong mga nagagawa masyado ni Bato. Pero tingnan mo yung ranking ni Bato sa survey. Whether totoo yan or hindi, malaking chance naman nanalo talaga yung dalawa na yan. Sa observation ko. Yan yung charisma na meron ng Duterte. Kasi walang pangalan yung mga dati. Pero nung pinatakbo niya ng panahon ng administration niya, madaming nakakagusto. Kaya binoto siya. And ito namang si Marcoleta. Kilala niyo ba si Marcoleta? Di ba hindi niyo kilala si Marcoleta? Wala nakakilala. Sino ba yan? Nakilala na natin yan sila Abante dahil nabuo yung mga Tricom, Quadcom, mga ganyan. Wala tayong yan. Matapos ng eleksyon na to, hopefully na walang dayaan, pero it's a big question. Diyan natin malalaman kung gaano kalaki ang influence ng mga Duterte. Why? Maraming mga congressman na pumirma para sa impeachment ni Sara Duterte, and yet those who are congressman nagtatrabaho din. Kagaya ni Suwan, kung i-research niya si Suwan, siya ang congressman sa Cagayan de Oro. Working congressman ang tawag din sa kanya doon. Nagtatrabaho talaga daw. Yung sabi nila, ayan, may nagpakit. Working congressman po na. Yes po, mamaya na, tapusin ko muna ang salita ko tapos then I give you a chance to talk to you guys. Okay. Tapos.
Wait lang ha. Ito pala oh, maganda oh, club. Ay, long sleeve. Long Pang ano sleeve. mo, pang binyag. Wait lang, pamute na lang muna. Ayan, akit po kayo guys. Ayan, sino ba yung napakit yan? Sino nagpaakyat? Oo. Ikaw pala. Kaya pala. Sabi ko, sino, wala naman akong ibinigay dito na iba na ano. Pero sige na, okay lang, wala problema. Tapusin ko lang para hindi ako ma-distract. Sorry, Mama Mary, ikaw pala. Kasi dalawa lang kayo ni Supremo ata na iwan dito eh. Okay lang, wala pong problema. Okay lang po, akala ko kasi na-over control na o na-hack yung account ko kasi. Tama nga pala, dyan si Mama Mary. Pero anyway, yun na, balik tayo. Ayan, yun na yung nagiging kaya nagustuhan ng mga tao ang mga Duterte. So ngayong eleksyon na darating to, titingnan natin kung gaano ba ka-powerful ang Duterte na apelyido. Pag hindi mananalo yan si Suwan, doon mo masasabi na yun. Look, the Cebu. Kilala niyo si Gwen, yung governor ng Cebu? Mainit ang ulo niya ngayon. Kasi, yun naman parang malaking chance na hindi siya iboboto ng mga Subuhanon. Kasi, kontra siya sa mga Duterte ngayon. Dati, kampi siya sa mga Duterte. Ngayon, iba na yung administrasyon, doon na naman siya. So, mainit ang ulo ni Gwen. Parang binubuli na, pati sa social media. Kasi masyadong vocal to mga Cebu even before. Pag ayaw nila, magsasalita talaga sila, ayaw nila. And ito yung mga nilulook forward ng mga politicians na makuha ang loob ng mga Cebu. Kasi nga, isa sa pinakamalaking botante sa buong Pilipinas ang Cebu. Pag makuha mo yung loob ng Cebu, yun, malaking chance sa'yo. Para mo ding nakuha yung INC niyan. Kasi malaking, community. Hindi ko sinasabi na, si Gwen, tingnan nyo yung si Gwen, obserbahan nyo yung si Gwen ngayon sa Cebu. Diba? Kung anong nangyari kay Gwen ngayon. Ganun kalaking impact ng apelyido ng mga Duterte. Mindanao, no question na yan kasi noon pa naman talaga yung Mindanao sa mga Duterte. So ngayon, sa tingin ko parang most of the population, solid Duterte yung Mindanao and Visayas. Yun yung pagkakaano. Ayan. Ito namang mga Marcoses, no? Kung titingnan mo yung history ng mga Marcoses, even the Romualdez, medyo may kaya na yan mga Romualdez. Yung mga Marcoses, hindi sila mga mapera. And then most of the people, they question, saan ba nanggaling ang pera ng Marcos? How come na nakapag-ipon sila ng bilyon-bilyon? Bakit ko nasasabing bilyon-bilyon? Wala ka namang proof, wala ka namang facts. Pagkukunan na lang natin basihan yung estate tax. May issue, may kaso ang mga Marcos sa estate tax, which is amount of billion-billion. It's not 1 billion, 2 billion, no. Which is nasa Supreme Court. Hindi ko yan gawa-gawa. I just wondering why they still can run as a congressman, governor, Senate, at of course, being president, noon pa naman yung issue yung state tax. Yun din yung question ko kay Duterte, yung matanda. Bakit hindi niya hinarangan? Siguro kasi nga may utang na loob din siya sa mga Marcoses. Kasi nga, nung hindi pa kilala si Duterte, tumakbo bilang presidente. Solid North. Ang laki na nakuha ang porsyento niya sa North. Kasi nga sinuportahan siya ng mga Marcos. Yun yung nagpapanalo din sa matanda. Siguro bilang utang na loob, hinayaan na lang niya. Kasi para sa akin, dapat sinitan yan. Ba't ka tatakbo presidente? May karapatan ka ba? Nasa batas natin ang dami mong kaso, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong bansa, may estate tax ka pa. We're just wondering, marami nga nagsakakalat dito sa social media, kung social media yung pagbabasihan natin, lalo na yung kasagsagan ng eleksyon ng Duterte and Marcos, maraming bumoto sa mga Marcos. Kasi nga, mayaman naman yan talaga sila, noon pa naman, kasi nga, merong kaso ng isang dato, yun, sinabi ni TP din yun ni Tingking Pinoy, kilala nyo yan, nawala na si TP ngayon may isang dato, pinaniwalaan din natin yun si TP, di ba? Kahit walang ebidensya or proof yung sinasabi ni TP na mayroong dato na nagbayad kay Marcos ng ginto para siya magiging abogado. It's not about 1 bar, 2 bars, 3 bars. It's a tons of gold. We're just wondering sinong merong dato daw ng Brunei, ganito, ganyan, maraming mga ganun. And maraming nagsasalita. Kasi nga na-interview ni Mel Chanco yung matanda, si Imelda Marcos na kapag mananalo sila, makakatulong yun na para mapupush through nila, makukuha nila yung kahit yung interest lang ng mga deposito ng ginto para mabayaran lahat ng utang ng Pilipinas. So, yun, yung ibang mga Pilipino umaasa doon, yung mga kaibigan ko din na taga Hong Kong, sabi nila mag-afford na daw sila kasi mag-open na daw Pilipinas. Bawat pamilya bibigyan daw ng ginto. That time yung election niya, nag-iisip ako, parang ang hirap naman yan kasi nga, pag i-aayuda mo po yan, mahirap po kasi yan iwasan yung corruption pag ayuda. Tapos masyadong tricky na yan, maproseso, pag imposible, sabi ko sa isip ko, imposible na ganun-ganun na lang na ibibigay sa tao ng mga ganun. Anong proseso? Kasi wala pa tayong national ID na para, deposito na lang sa bawat bank account, sa bawat tao, sa bawat pamilya, madaling proseso pag ganun. Pero hindi.
mahirap yan. Ano, pinapila na naman yan. Impossible, sabi ko, imposible. Kung totoo naman kukunin yung interest nun, ilalaan yan sa proyekto. Hindi sa ibibigay sa bawat individual na tao. Di ba? Yun yung Yes, ano yun, Lods? Lods, kasi dito sa ano natin. Hindi ka ba nagtataka? Like, yung mga ano natin, di man lang natin taasan ng standard sa mga tatakbo, yung mga ganyan, mga nakaupo sa posisyon, di man lang natin taasan ng standard. Like, tignan mo, pag tayo mag-a-apply ng trabaho, kahit sabihin company, pipilitin tayo ng drug test, ganyan napakataas ng standard, and pag may kaso ka, kahit sabihin, nasakot ka lang sa kahit wala ka naman talaga inalaman, nasangkot ka lang, hirap ka na makahanap ng trabaho. Pero yung iba, kung pero nakaupo. Totoo, yun yung magiging unfair. Parang sinabi mo lang din, bossing, na nagnakaw ka lang ng manok, sardinas, dahil gutom na gutom ka, nakukulong ka kaagad. Walang question ka. Walang hiring-hiring. Pag sila bilyon-bilyon yung ninakaw nila, putik ibig sabihin pala niyan. Kahit tapos, ikaw na simpleng mamamayan, security ka lang ina-applyan mo, magpa-drug test ka. Tama? Anong reason magpa-drug test ka? Sa pinakatanong ko. Diba? Kanina kasi, umangat ako sa mga, nag-uusap about kay BBM and Duterte rin. Tapos tinanong ko sila. Okay. Sabi, nagana sila. Tinanong ko kung bakit si BBM ayaw magpa-drug test. Alam mo ang sagot sa akin, napakasimple yung sagot. Sabi, kung may ebidensya daw ako. Ang layo ng sagot nila sa tinatanong ko. Kasi alam mo, kasi yun naman talaga yung tinatanong parati nila, facts. Hindi nila i-accept yung sagot mo. Kahit sabihin natin, halata na masyado, totoo na. Parang sinasabi mo lang din na ganito, eleksyon na naman ngayon. Marami na namang vote buying. Tapos sasabihan ka nila, saan yung pruweba mo na maraming vote buying? Kasi wala ka talagang proof, wala kang facts na may papakita. Pero ito yung tanong ko sa'yo. Do you agree na may vote buying sa bawat eleksyon natin? Kasi kultura na natin yan. Totoo yan. Are you guys agree? O parang ganun din yung nangyayari. Tininihingan ka ng facts. Anong ibibigay mo na facts? Paano ka may imbestigahan yan? Pero laganap, mga usapan, ngayon ka din minsan mapapansin, namimigay ng bigas si diba, gapangan yung tawag na pag last night na ng eleksyon na pag kinabukasan. Gapangan. Opo, totoo. Nahihingan ako ng facts. Wala akong may bibigay, kaya nga hindi ako nakikipag-debate. Ito pa, isa pa. Alam mo, parang sa korte lang yan eh. Pagka ginigit lang guilty ka, kailangan magpatunayan mo na wala ka talagang inalaman. And para dun sa sa BBM, political drug test talaga. Yun talaga. Diba? Simple lang yun. Uko ka lang ng konti. Oo nga naman. Pero karapatan din ng presidente yun na bakit ko naman yan? Maliit na bagay lang. Maliit na bagay para sa kanya. Wala tayong magagawa. Pero di ba, dapat gawa ng batas. Alam niyo yung batas na naakyat na yun? 212 lang. Kung titingnan niyo sa liaison, i-search niyo sa Google. Ilang batas yung napaakyat nila? 212. Kung babasahin mo yung mga batas na pinaakyat doon, halos walang kwenta. At ang mga batas na pinaakyat nila doon, halos nakakalamang sa mga politician, sa congressman. Alam mo yung certification na kinagagalit ng mga tao ngayon na hindi na kailangan magsumite ng resibo, yung certification na sinasabi nila, okay na. Hindi, pwede kami magnakaw, tapos gagawa lang kami ng certification, period, di ba? Oo. Ganun ba kasi ginawa nila? Kaya ko. Pinapabili ako minsan. Kumukupit ako, parang ganun ang ginagawa ng politician kasi wala namang papakitang resibo, ganyan. Makakupit talaga. Yun talaga. Ay, ang malala pa rito, boss, may isa na kung kupit lang na konti. Itang inay, taon-taon bago magawa yung proyekto. Sa laki ng kupit. Correct. Minsan nauudlot pa nga. Kahit kumpleto na yung budget, na-estimate na, kung magkano, ba't hindi natapos? May budget na, kumpleto naman kaya, kulang daw yung budget. Paano nangyari? Kumpleto na, boss. Boss, isa pa itong Comelec ngayon. May talagang kakaiba rito. Kasi, ang dami na talagang anomalya na napapansin. Diba? Unang-una dito sa online voting. Yun talaga. Marami issue lumabas. Kasi ako hindi din ako kumbinsido sa sagot ni Chairman Comelec sa ni Garcia. Hindi ako kumbinsido kasi hindi talaga ako kumbinsido. Encrypted. Ako hindi naman ako IT expert pero magaling din ako magmekos-mekos sa computer. And I know how to create basic programming. Alam ko yun. Wag lang C++, yung mga NetBeans na programming, alam ko yan. Pero yung mga C++, mahirap po yan na programming. Mga hacker yung gumagamit yan. Pag sinasabing encrypted, it's just encrypted alone. Why is it? Merong name sa pangalan. Nakalagay din, this is your, in short, ballot, receipt. Resibo mo yun, bakit ganun may nakalagay pa? Sabi naman niya, lahat ng po daw talaga na politicians doon, kung sino yung mga politiko, nakalagay po daw yung pangalan doon. Ang hindi lang po daw nakalagay doon, yung mga binoto mo, baliktad ata. Kasi dapat ang nakalagay doon yung binoto mo. Bakit anong klaseng programming na meron yan? Natatawa rin. Para kang bumili ng para kang bumili sa supermarket ng mais, tapos ang bumili ka ng coke, tapos yung nasa resibo mo asin. Ano ito? Maliban sa mga encrypted na nakalagay doon na times 2 times ganyan, kasi dalawang yung encrypted po kasi, it's just encrypted alone. Why is it may pangalan ng mga politicians na nasa baba? Malalaman lang natin yan at the end of the election, guys. Kasi nga, ito yung pinapatakbo na ngayon ng mga OFW. They create, parang sarili nilang, sino yung binoto mo, lista-lista na gano'n, mano-mano. Para malalaman nila kung ilan ba talagang sa lugar na to, sa bansang ito, ilang OFW ang bumoto kay ganito, ganyan. Pag hindi yan magkakatugma sa o kahit sabihin na natin, hindi naman 100%, at least a certain percentage na medyo dikit sa binoto doon, hindi nagkakatugma. It's a big question. So,
yung pagdayaan kasi noon pa yan eh. Kahit si Bongbong Marcos nagreklamo niya nung panahon na kalaban niya si Leni Robredo, yung Smartmatic. Alam niyo yung Smartmatic. Dinaya daw siya ni Leni Robredo. Hindi lang ang Smartmatic hindi lamang issue sa online voting. Ang Pilipinas kundi sa buong mundo yan dati. Even now, so gusto daw nilang walain. So dapat hindi na nila ginanong pero I don't know anong reason sa Comelec. Which is maganda naman talaga online voting guys for comfortability. Hindi ka na pupunta doon sa kung saan kung boboto. Kaso nga lang, mas madaling mandaya doon kaysa sa mano-mano. Kasi yung mano-mano, kailangan mong nakawin, kailangan mong palitan yung papel kung ano meron nasa loob para makapandaya ka. Ito hindi, computer lang. Nakaupo lang yung magnanakaw kung saan-saan. Kaya mong baguhin. Oo. Kaya nga sabi ko sa mga ano ko dito, pag magaling ka sa computer, mayaman ka. Yun yung masasabi. Isa pa to si may isang si Attorney Harold Spicio. Tignan mo, isang IT expert yun eh, IT expert. Talagang may alam talaga nireklamo nga niya. Yung computer, oo. Tapos, sumikat siya dahil dyan eh. Halimbawa ko boss, a normal person, pag may nagsabi sa akin ng mali, syempre i-apply ko yung sarili ko, ayusin ko para ma-improve ko yung sarili ko. Hindi ako magalit sa nagsabi, pero ang ginawa ng Comelec parang ganun. Nagsabi sa kanila ng mali, ang ginawa naman ng mga Comelec, pinasuhan pa. Parang ibig sabihin, parang hindi sila mangyari, katahimikin yung nagsasabi ng mali. Ito, speaking of that, hindi naman sa nangungontra or ano. Lods. Maraming nagpaakyat ng issue kay George Garcia. Ano na to, si Dan Fernandez, kalat na kalat yung video, pag-vote buying. Meron pa yung isang congressman na nagtatapon ng pera. Ang sinagot lang ni Erwin Garcia, hindi pa naman eleksyon. Hindi pa naman eleksyon. Maliban kay Jinky, merong isang congressman dito din ata sa Mindanao yun. Pero Sa Davao area, something. na kasi ako. Ito kasi. Nabalitaan mo ba yun? Yung about dun sa pagpunta ni Duterte sa Hong Kong? Inano nila, may nabalitaan. Yun nga yung itutugma ko, boss. Yun nga po yung itutugma ko. Yung pang inunang ang sabi ni Chairman George Garcia, wala pa namang eleksyon, hindi po natin magagalaw yan na makakasuhan kasi wala pa namang simula ng kampanya. Nung pumunta si Duterte sa Hong Kong, ang daming taong pumunta. Yun kagad ang pinaimbestigahan. Merong sabi daw na maraming vote buying daw nangyayari sa Hong Kong. So papaimbestigahan na nila. Kahapon lang, nakarang araw, ang sabi mo, hindi natin magagalaw yan kasi wala pang simula ng kampanya. Wala pa naman simula ng kampanya yung nasa Hong Kong. Bakit mo ipaiimbestigahan? Doon mo na lang. Doon talaga yan. Meron talaga. Yung pag-iimbita sa TRICOM ng mga Duterte vloggers o hindi BBM vloggers, pwede pa yung makalusutan ng mga TRICOM eh. Pero itong nangyari kay Erwin George Garcia, galing sa bunganga niya eh. Tapos, hirap palusutan ko. Kahit gaano ka pagtalinong abogado, mahirap talaga to. Kasi pamilya yan. Napakahirap talaga. Mahirap depensa yung mga ganyan. Ewan ko kung paano lusutan nila yan. Ang talino mo na masyado kung malulusutan mo pa yan. Kung maipaliwanag mo na maayos, matitwist mo. Talagang ano yan. Bantay sarado, kahit yung mukha mo, ilong mo, kung may kulangot, babantayan yan. Basta sa social media ka. Dumugo lang yung gilagid mo. Uy, nasobrahan ng cocaine yan. Mga ganun na yung isip ng mga tao. Ako ayaw ko nang husgahan din si BBM kung it's edited ba, issue ba yan, o kung totoo man yan, kung may gum problem. Pwede naman dudugo yung gum mo dahil may pruritis ka. Hindi lang dahil sa cocaine. So I don't want to judge that. Hindi naman ako sa sobrang naniniwala din, pero parang sa gitna lang ako and bumabase na lang ako ngayon sa patunayan ni BBM na hindi totoo yung ganun. Doon na lang talaga ako. Yun yung concern mo sa political issues ngayon yan. Sino talaga. Tsaka para sa akin, pabor talaga yung lahat dapat i-drug test lahat ng mga nakaupo. Grabe yun. Oo, dapat gawa ng batas. Actually, pwede kasi i-deny kasi walang batas yan. Yun yung problema sa mga politicians natin dito. Hindi nila ipapaakyat yung mga batas yan kasi hindi pabor sa kanila. Halos 212 na mga batas yan, walang kwenta po talaga, promise. Halos, parang, mo yung palo bill ni Sir Risa Ontiveros na hindi na-aprobahan ni Duterte. Parang ganun yung mga pinaakyat nila na batas. Konti lang yung mapakinabangan ng mga mamamayan. Diba? Ay, buti nga yung hindi na-aprobahan ni Noynoy dati na puro Magna Carta, yung mga pagtaas ng mga sahod, yung mga pagtaas ng pension ng mga senior citizen, na hindi na-aprobahan ni Noynoy. Mga pinaakyat ni Duterte ngayon yung mga free education. Imaginein mo may free education na pinaakyat ni Bam Aquino, panahon ni Noynoy Aquino, magkamag-anak yan pero hindi pinirmahan ni Noynoy Aquino yan. Pinirmahan ngayon yan ni Duterte na pinagmamayabang ni Bam Aquino na kini-question ng mga Duterte, anong pinagmamayabang mo na second author ka lang yan, hindi ikaw yung first author ng free education ng mga yan, bla 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 bla. Hindi ka nagmamayabang yung first author niyan eh. Ano po? Baba po muna ako, may gagawin lang ako. Sige po. Okay. Paano lang talaga sa ako mga minsan ulit. Sige, salamat po. Thank you. Fish and chips. Sorry. Kasi yung administrasyon ni Noynoy, ano lang yun, more on plan. Walang build. Meron namang build. Pero sa huli na, nung magtatapos na yung termino nila, kaya binilisan nila yung paggawa ng mga maraming projects sa highways. Ayaw hindi na tuloy yung kita sa doon. Follow up lang sana ako doon, sir. Doon sa yung kay Noynoy meron din naman. Pero kaso tinuloy ng Duterte. Pero nang natapos na sa panahon ngayon, yung gumuho na tulay, Aquino pa yon. Tatlong administrasyon na yon yung sinasabi mong naguho. Tatlong administrasyon na yun.
Pero ayaw kong sumagot sa bagay na yan kasi hindi pa na fully investigate yung bagay na yun. Tatlong administrasyon ang may kasalanan. Pagkakala ko Pwede na pang natuloy na so yun, far. parang nasimulan yun nung November 2014 pa ata nag-start. Aquino, oo. Pinatuloy ng Duterte, tinapos ng administrasyon. BBM. 2024 natin, tapos na inaugurate ng January 2025. After a days, gumuho. Kaya nga parang minadalian, no? Tapos nagreklamo din si BBM no? Meron pa, Bakit daw yung ganung kable ang ginamit sa tulay na yun na hindi man daw para doon? Which is may punto nga naman si hindi ako engineer pero tinignan. I have some idea. Pero O, diba? hindi naman mo talaga Sabi niya, masisisi, sir, na hindi mo isisisi sa Kung gobyerno may kung mali- bakit gumuho doon. Sa kontraktor yun at sa engineer na nagdisenyo ng tulay na yun. Masisisi mo din sa gobyerno ba? May Kakulangan mga- ng aksyon ng gobyerno. may engineer Responsibilidad kasi- ng gobyerno na i-check yan. Meron kasing government engineer yan na mag-aasikaso niyan ng DPWH. So ibig sabihin, kapalpakan ng DPWH, ang sabog niyan sa publiko, sa presidente. Kahit sabihin natin inosente yung presidente niyan, walang kinalaman sa korupsyon, anong kabalbalan na pangyayari ng ginagawa ng mga DPWH yan, sinong puputukan ang presidente pa rin? Panahon niya yan, natitingnan niya talaga kasi pag hindi niya tinitingnan yan, ikaw puputukan. Parang trabaho din yan. Ang may-ari ng kumpanya, yun yung mga mamamayan. Diba? Kasi tayo nagpapasahod sa kanila. Galing sa may-ari yung pera. Ngayon, pag may kapalpakan sa tindahan o sa negosyo ng may-ari, sino unang puputukan niya? Yung pinakabababa? Di ba? Hindi. Tawagin niyo yung manager. Yung manager puputukan niya. Anong nangyari sa ganito? Walang alam yung manager. Pero yung responsibility nun, sagot ng manager. Kahit ang may kagagawa nun yung nasa baba. So kung bahala na yung manager kung anong yung gagawin niya na nasa baba. Kasi hindi niya na namomonitor lahat. Dapat responsibilidad din kasi yan ng ng DPWH na titingnan. So kung ilagay mo sa DPWH na executive muna i-assign mo dyan, sino ba yung executive sa DPWH ngayon? Kasi si Villar dati yun di ba yung anak nilang lalaki? Villar. Siya yun yung nilagay. Ngayon hindi ko alam sa administrasyon na to. So, yun, pwede puputukan yun, yung mga ganun, mga kabalbalan na pinagagawa. Dapat, ilagay mo talaga sa mga executive mo, dapat mapagkakatiwalaan mo talaga, alam mo may kapasidad. Kasi pag papalpak yan, ikaw na presidente, sa'yo sasabog lahat ng mga kapalpakan. Hindi kay kaninong-kaninong executive yan. Diba? Masasabugan sila. Kung may nasabugan dyan sa'yo, bilang presidente, sa'yo yan, bato sa'yo lahat yan. Diba? Ganun talaga. Ano yung magagawa niya? Yes, Coke Zero, ano yung sinabi mo? Sorry, na-interrupt kita. Okay lang, sir. Ano lang. About na. Pagpatuloy Ang lang. design ng bridge na yun, matagal na ang problem, hindi na lang na-upgrade at least na latest standards. And remember, hindi 100% ang budget ang nilagay. Nico, opo naman, lahat naman ng proyekto dito puro substandard. We all know that lahat, kahit ng mga private sector na mga building, substandard po yan. Kahit sabihin natin, oy, proyekto po yan ng SM Mall, kasi si SM Mall yung may-ari, ginastusan talaga yan ng maayos para magiging standard, no? Ang mall dito na SM, kumukuha po yan sila ng kontraktor na yan yung bubuhos ng semento, yan yung magtatrabaho, magko-construct ng building. In order para makatipid yung SM, maghanap sila ng mga bawat kontraktor na saan yung pwede sila makatipid. At in order na para kumita din yung kontraktor na yun, hahanap siya ng paraan para kumita. Kasi nga, una-una, binarat na siya ng SM. Paano siya kumita doon? Magdinegosyo ka pa, kung hindi ka kikita, dapat tatrabaho mo yun, malulugi ka. Ang ginagawa ng SM, ang mga kontraktor niya ngayon, binabawasan yung ilang sako ng semento na, o porsyento ng semento na ilalagay sa bawat mixer. Kaya nagiging substandard kahit privado. How much more itong publiko, proyekto ng mga publiko, di ba? Kung titingnan mo, kung sa sampling pa lang, magbibigay yan ng mga alam mo yung buhon, sample cement, ganito daw katigas yung semento nila. Di ikukompress yan ng bakal, ipipress hanggang mabasag. Kung gaano kabigat na yung pressure ng pagdiin ng bakal sa semento, saka pa mawasak, ganun daw katibay yung semento na ibubuhos nila dyan. Ngayon, pag magbuhos na yan, bawas na yung semento. Privado pa yan, how much more sa gobyerno? Lahat talaga substandard, lalo na dito sa Pilipinas. Hindi kasi katulad dito ng Amerika, guys, na, alam mo sa Amerika, halimbawa magkukuha ka ng subdivision, bibilhin mo. Alam mo, Camellia man yan. May konting problema sa piping lang yan, mga isang taon ka dyan, tapos nagbabara yung mga piping dyan, ng mga tubig. Tapos may valid reason yung may-ari na pakakasuhan ka. Or pakakasuhan ka talaga. Hindi kasi katulad din dito sa atin na nabaralan ng konti, substandard yung piping. Okay lang yan. Anuhin lang natin yan. Tayo na yung mag-aayos yan. Okay na yan. O maghahanap kayo ng mga technician. Doon sa kanila, pag makikita nila, uy, 2 taon pa lang naman to, bakit ganito? Tapos hindi ko naman ginanan to, bakit naging ganito? Pakakasuhan ka. Hindi siya katulad sa Amerika kasi. Tingnan mo sa Myanmar, anong nangyari sa kanila? Mga substandard din yung mga ano nila doon, yung mga infrastructure. Same lang kung bakit daming projects ni Digong Natulay na bagsakan. Yes, Goldberg, aminado naman tayo yan. Hindi na yan mamantuman, matitingnan ng mga nasa taas pa. So nasa sa taong na yan, kung how they attract on that. Marami kasi sa mga tao ngayon na medyo mababaw pa yung alam na tayo, responsibility natin to enlighten them to intindihin natin sa kanila na maayos. Lahat naman ng mga administrasyon, kung sino, may mga politician, may mga personal interest yan.
Pero ang tanong dyan, kung sino yung mas okay, doon naman talaga tayo. Now, kung sa tingin niyo na mas okay si ganito, well, you have a right to enlighten the other people na you have to vote this man because ganito, ganyan, kaysa sa kanito. So, ang nangyayari kasi sa atin dito, nagbubulian na, nagpe-personalan na, ganun na. Nag-iinitan na ng ulo, mag-away-away na, magre-reportan na ng account. Yung iba, meron nga pang iba, nagpapatayan na talaga dahil sa issue ng politika. Pakialam mo ng mga politicians sa inyo. Pag magpapadala tayo sa emotions regarding sa bagay niya, wala naman tayong benefits talaga, personally niya. Ang magiging benefits natin yan, pipiliin na natin yung maging maayos kasi madadamay tayo eh. Iwasan na natin yung pagiging panatiko na iboboto ko si ganito kasi pareho kaming Bisaya, pareho kaming Ilocano. Maganda yung ganito. Alam mo na sa sarili mo na itong tao na ito, hindi ko naman sinasabing walang kasalanan o perfecto. Maganda yung ginawa niya. Marami siyang nagawa kaysa sa ito, pero kinampihan mo pa rin ito kasi gusto mo to. May mga ugali tayong ganyan na nakikita na sa harapan natin, nagbubulag-bulagan pa rin tayo. Dito pa rin tayo kasi mas gusto natin ito. Although mas marami nagawa to, mas magaling to, mas ganito, ganyan, dito pa rin tayo. Hindi lamang ikaw yung kawawa, kundi yung mga sunod-sunod na henerasyon. Iwasan na natin yung mga ganyan. Kasi ako marami din nagsasabi na nababagsak daw yung administrasyon ngayon ng mga Marcoses. It's because of mga paninira ng mga Duterte. Let's just say, okay. Pero kung nasatisfy ng mga Marcos, gustuhin ng mga tao, or ginusto ng mga tao ang pamumuno ni Marcos, kahit anong paninira ng mga Duterte, hindi talaga matatablan niya mga Marcos. I'm telling you. Kung naging satisfied yung tao. Even me. Kung ako naging satisfied lang talaga sa mandaming proyekto, may mga outputs na agad. Yun nga din, ikukonsidera din natin na 3 taon pa lang, hindi pa 6 na taon. Kulang nga yung 6 na taon. Magantay tayo, which is tama naman din. Marami kasing iba na tinatanim nila, matagal maha-harvest. No? Takes time. Okay, titingnan na lang natin kung anong mangyayari. Depende naman din kasi yun. So, tingnan na lang natin. So, ngayon, ang update din sa mga Maharlika fans na yan, pinautang nila sa ibang lahi daw, sa ibang country. So, marami naman nagre-reklamo doon. Pero siguro kung nasurpass ng mga Marcoses yung mga, yung mga, kahit hindi na yung peace in order, yung mga proyekto nakuha ng mga Marcoses ang loob ng tao, mahirap ipapababain yung ratings ng mga Marcos. Tingnan mo, bumaba yung ratings ngayon, yung mga DDS, naniniwala na bumaba yung ratings ni Marcos. Nung tumaas yung ratings ni Marcos, sa SWS din pa rin yun, sinasabi nila, binabayaran nila yung ratings na yan ng mga Marcoses. So, I don't want to comment on that, pero yun. Marami kasing mga bagay na, kumbaga, hindi mo na pwedeng masyado nang halata kung itatago mo pa. Ilutin mo na lang. Para bang, yung mga report ng PNP, sinasabi nila, mas bumaba na yung krimen. Maraming taong nagre-reklamo, mas lumala ngayon. Dumating sa time na parang mahirap naman itong itago. So, ginawa nila ng paraan na, tumaas nga yung krimen ngayon, pero 20% lang. Mabuti pa yung ganun, parang hindi na masyadong halata. Kasi sabihin mo, pag tumaas na 50%, o sabihin mo yung totoo, baka masira yung credibility ng mga PNP. Para mahilot yung credibility nila, masyadong hindi halata. Sabihin na tumaas, pero konti lang. Ganun lang yung strategy doon. Ayun kung agree kayo niyan sa akin, pero yan yung sa tingin ko. Kaya hindi ako naniniwala na bumaba. Diyos ko, kalat sa social media. Ano sasabihin mo, edited yun, grabe. Okay, way back to the story na. Babalik tayo sa usapan. No? Ito si Uncle Erning, alam mo to, ano to ibigin. Kasi nga, maraming mga nagagawa yung mga Marcos na sa Ilocos. Mga okay na yung lugar nila, lalo na sa Lawag. Yun yung pinakamalaking nila sa norte, dyan eh. So, Hindi naman Kumbaga, ang presidente. Iba kasi yung Ilocos Sur, iba yung Ilocos Norte. Yung Norte kasi, di ba, sakop yan ng mga Marcoses. Yung Sur, sakop ng mga Singson. Ngayon, ito naman kinukumpara nila ang Uncle Erning. Ito na kinukumpara nila Uncle Erning. Siya governor dyan, si Singson sa Sur. Hindi po, ano ba? Sakop din ng Marcoses yung Sur. Tama po yan. Kanya-kanya kasi yan. Kahit sino naman. Yun yung tinatanong nila ang Erning. Bakit daw mas asinsado yung Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte? Anong meron ba sa Ilocos Sur na wala ang Ilocos Norte? Ang tuting na naging presidente yung baluarte niyan dati. Paano, boss, ang tanong dyan, paano lang sabing mas asinsado ang Norte sa Sur? I-research mo yung kinikita nila bawat taon. Sa taxes, hindi po, sa tourist population. Kasi yung Bigan guys, isa sa mga tourist spot ng yan ng Ilocos, pero sakop po yan ng Sur, hindi yan Norte. Yung Bigan. Hindi po. Mali yan ang paniniwala natin. Kung basehan lang yung kinikita, mas malaki ang kinikita ng Manila. Isa sa basehan. Yun nga, ang kinukumpara ko lang dito between sa Ilocos Norte and Ilocos Sur alone. Kasi marami iba, hindi mo naman pwede kumpara sa Manila yung Ilocos o sa Mindanao. Ito na lang katabi. Anong meron sa Ilocos Sur at Ilocos Norte? Bakit mas mamaunlad ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte? Marami nagsasabi kung tatakbong presidente si Singson between si Marcos Jr., mas bubutuhin daw nila si Singson. Yun masabi ng iba. Kasi nga, mas napaunlad ni Singson yung lugar ni Chavit Singson kaysa sa kay Marcos.
na matagal sila namumuno dyan. Plus, naging presidente pa yung tatay nila niyan before. Hindi po. Bakit po nila binoto si Marcos kung mas mataas si Singson? Ay, what do you mean? Hindi naman tumakbo si Singson bilang ano eh. Kaya nga, hindi po tumakbo, pero ang problema, kinukumpara Kinukuna nila ng basi. Ay, Marcos. Hindi naman natin pwedeng ikumpara yung hindi naman tumakbo sa presidente, di po ba? Hindi, I mean, ang ibig sabihin lang kasi, kine-question nila dito, ang question kasi dito, hindi dahil hindi tumakbo na presidente, ang question dito is, bakit maunlad ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte? Anong meron sa Ilocos Sur na wala ang Ilocos Norte? Hindi yung pinatanong nila. Ano bang, sabihin na lang natin, ang tanong lang natin, ano ba yung kinaunlad ng Ilocos Sur sa Ilocos Norte? Marami. Diba sabi nga ni yung kabuhayan ng tao. Kasi, pag maraming trabaho, pwedeng marami lang. Huwag natin sabihin marami lang, boss. Magbigay tayo ng example, o kaya yung talagang... yung kita ng Ilocos Sur, mas malaki kaysa sa Ilocos Norte. Mas maraming proyekto ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. Hindi. Mas bumili, sumasenso o munlad, mas naging develop ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. Alam naman natin yun. Mas maraming tourist spot ang Ilocos Norte kaysa... I-research nyo yun na lang. Hindi po pwedeng basihan yung marami ang tourist. Ay, bakit hindi po pwede? No. Pwede isa sa magiging basihan. Hindi mo pwedeng ikumpara yung barangay sa hindi daw pwedeng babasihan daw yun dahil maraming turista, maraming... Diskarte din ng gobyerno yan para kumita. Bakit hindi po yun ang pagbabasihan para umasenso yung isang lugar? Hindi. Ang tanong lang po, bakit po nila kinukumpara yung Ilocos Norte sa Sur? Pares lang silang Ilocos. Bakit nila kinukumpara? Ano yung ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung bakit nila... Hindi ko alam kung bakit nila kinukumpara. Okay, napag-usapan lang natin yan ngayon. Which is, pakinggan mo muna. Wala akong pakialam kung bakit nila kinukumpara. Pero ang punto lang dito, may punto din yung tanong nila. Tama nga naman. No, walang punto yun. Walang punto yun. Parang sinasabi lang nila. Ayaw mo na makipag-debate pag ganyan. Okay, sige, stop na natin yan. Panalo ka na. No, hindi ko sinasabing panalo ko. Ang sinasabi ko lang, bakit nila kinukumpare yung Ilocos Norte sa Ilocos Sur? Guys, bakit nyo daw kinukumpare yung Ilocos Norte sa Ilocos Sur? Bahala kayo sumagot kayo kay Ernie. Ayaw ko lang sumagot. Surrender ako. O, General Tower, ikaw sumagot kayo mag-usap. Makikinig ako. General Tower, bakit mo daw kinukumpara yung Ilocos Sur sa Ilocos Norte? Pareho naman tayo Ilocano. Kasi ganito po siya, General Tower. Maraming nagtatanong, bakit daw asenso masyado yung Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte? Boss, ang Ilocos Sur sakop ng mga Singson. Hindi lahat ng lugar. May talagang mas naman. Kaya nga, hindi na natin ipagkukumpara. Bakit nyo kinukumpara? Isang lugar po yan sila eh. Hindi natin ikukumpara yan sa ibang lugar sa Luzon or Mindanao. Hindi pwede yun. Sa tao nga. Yun kasi pwedeng posible ikumpara. Huwag nyo ikumpara. Sa tao. Kasi para sinabi mo lang dito, una naging city dito sa Mindanao, Cotabato. Bakit mas asensado yung Davao Cagayan de Oro kaysa sa Cotabato? Kasi bulastog yung namuno ng Cotabato City. Wala sa pinamumuno. Hindi ako naniniwala po niyan. Kasi pag magaling namuno, mabilis umasenso yung lugar. Ang General Santos City, guys, ito sample ko lang. Ang General Santos City, talipapaan po yan dati, city na yung Cotabato. Pero hanggang ngayon, mas maganda pa yung General Santos City. Independent City dati. Umasenso kasi magaling yung namumuno. Pwede kasi yung pagbabagayan natin. Pwede ba ako mag-explain? Bakit yung sasabihin na hindi natin na ikukumpara? Sige, explain. Kayo mag-usap ni General Tower, ayaw ko na. Pwede ako mag-explain. Makikinig po ako. Sige po. Sabi nga sa Biblia, lahat po hindi pantay-pantay, pantay-pantay. May mas nakakaangat, may mas kumbaga meron may mas guwapo, mas matalino sa'yo. Sa tao pa nga lang yan, pwedeng pantay-pantay yan, boss. Pag ginawang pantay-pantay yan, boss, wala nang magtatrabaho para sa atin. Tama nga naman po ang learning. Pero nagtatanong kasi yung mga tao, ano ba daw ang meron sa Ilocos Sur na wala sa Ilocos Norte? Yun yung gusto nilang... Ano ba yung meron sa Ilocos Sur? Para masabi mong hindi pantay-pantay ang Ilocos Sur sa Ilocos Norte. Okay, ganito naman yung tanong ko, boss. Ano ba yung meron sa Davao na wala sa Ilocos? Kung ba ang tanong nila, Tower, sagutin mo. psychology lang natin. Ano ang meron dun sa Davao? So, ibig ko ba sabihin ang Kilerni mas asensado yung Ilocos isa sa Davao? Tama po ba? No. Wala akong sinasabing mas ilo. Meron talagang mas nakakangat, boss. Meron talagang mas nakakangat. Hindi pwedeng pantay-pantay yan. Kasi, hindi pwedeng ito, kung titingnan mo sa history, guys, kung titingnan nyo sa history, may pangalan na yung Ilocos noon pa man. Wala pa yung Davao. No. And to think that the Davao City is take for granted by the national government kasi nga Mindanao. Hindi siya sa masakit ang loob ng mga DDS o ganyan, boss. Huwag mong sabihin yan. Nasabihin mo mas totoo naman na tinitake for granted yan nga. Kaya nga gusto nilang mga taga Mindanao magkaroon ng federalismo. Why? Ang pinakamalaking tax na nagbibigay sa buong Pilipinas ang Mindanao. Is a fruit or food basket capital of the Philippines. Ang Mindanao, mas pinakamalaking tax. Nagre-reklamo mga taga Mindanao. Bakit konti lang yung dumadating sa amin dito? Saan yung ibang budget? Bakit walang taga Mindanao ang nanalo? Sige, ito lang na rin ang tanongin natin, sir. Bakit walang taga Mindanao ang nanalo?
Can Ano you ba answer ibig ko me? sabihin? Kasi Bakit wala walang masyadong kilalang mga namumuno sa Mindanao. Wala. Ngayon na lumalabas yung Hindi mga sir, hindi sir. O Ano di ba ba, ibig mo ang sabihin? sabi ninyo, mas take as granted yung mga taga Mindanao. Kumbaga, ang pagkakasabi mo kasi sir is, for me mas naapi ang taga Mindanao. Bakit? Ang problema, walang nagtatanggol sa Mindanao at walang nanalong taga Mindanao. Close the light and select. Anong connection doon sa pinag-uusapan natin? No, O sige, sasagutin ko na lang para masatisfy. Not- Okay? Do not Noon question pa man, me. konti lang yung mga namumuno sa Mindanao, guys. Kasi mas kilalang mga leader ang mga taga Luzon. Diba? Hindi, sir, Kilalang mga sir, leader ang mga taga Luzon. Sir, ang problema lang, can I suggest or can I Opo, talk? nakikinig ako sa'yo. Para at least man lang yung opinion ko. Ngayon kasi sumagot ni General Ang sinasabi ko Tao lang, eh. ang mga taga Mindanao Sige po. kasi hindi sila maingay. Ang maingay lang Luzon sa Visayas, di ba ba? Sila yung kumbaga halos mga sa- leader. Halos mga leader lang Pinakamadami ang Luzon. ang pinapuntahan. So, ang tinatanong ko lang, ang sabi nila, di ba as your opinion, sinabi mo kanina na mas angat ang Mindanao kaysa sa Ay, hindi ko sinasabi. Visayas. Sino nagsasabi mas angat ang Mindanao? Mas pinakamalaking income or kita sa buong Pilipinas nasa Luzon. Ang pinakamalaki Quezon City. Sumunod po yung Makati. Okay, correct me if I'm wrong. Mga dyan na, mga Caloocan, bla bla bla, mga ganyan na yan. Manila, mga ganyan, mga Pasay. Hindi po Davao. Hindi po Mindanao. Hindi. Kasi kaya nga natitik for granted, isa sa mga alibay ng mga politicians dito sa Mindanao, ay hindi masenso yung lugar namin. Kasi nga, konti lang yung budget na binigay ng national, nagmamakahawa ka pa para magkaroon ka ng proyekto. Kaya ang ginagawa ng ibang mga politicians, yung bawat proyekto, nilalagyan nila ng pangalan, kahit basketball court, may nakalagay na apelyido ng politicians yan, natatawa ka na minsan para maalala ng tao, para sasabihin ng tao na ginagawa siya. Tama. Diba? Lahat naman Yun yung mga alibay ng Tama, tama. mga putik na mga politicians na yan. Ito lang yung tanong sa Mindanao. Oo, kasi nga, Cotabato City guys, naunang na city yan. Etong General Santos City, barangay pa lang yan, talipapa, pero tingnan mo ngayon, mas maganda pa at mas sense of sa Cotabato. Ang punto ko dito, depende sa namumuno yan. Tama yan, tama po. It's tama. just the same about the Ilocos Norte and Ilocos Sur. What's the difference between wala sa Cotabato Lorian, and sir. Jensan? Sir, Natural wala sa resources. Lorian. Maraming natural resources o anong yung magiging rason. Kasi, ito, huwag na natin kumparahin kasi malayo kasi yung Ilocos, iba yung panghanap buhay doon, farming, kasi idikit natin sa isang lugar. Sir, Diba? can you Parang ganun. hear me? Ang kini-question Yes, I kasi hear ng you. mga DDS, kinukumpare nila ang pamuno ni Duterte kasi Yun. IBBM. Ang Sa- problema sa- lang, oo. hindi na po kasi nakaupo si PRRD. Bakit nila kinukumpare ang tapos ng administration dun sa ongoing administration? Uncle, May punto ka naman. No, Ito, ganito na lang. May punto, ako mo naman sasagot. May punto ka naman, Uncle Erning. Pero, Bakit kalaki ka po kinukumpare? niyan. Hindi, ganito na lang po, Uncle Erning. Tama ka naman po. Pero kalaki po niyan, karapatan po ng mga mamamayan na tatanungin na balahurain, kung kailangan naman balahurain. Kaya hindi po pwede ang isang politician na maging balat sibuyas pag may nakikitang mali ang tao or feeling nila mali. Pag mali, or feeling na mali, dapat karapatan ng gobyerno na sagutin yung Tama mga yan, katanungan tama. ng tao. Ang problema Ang lang, sir, nangyayari ngayon ang learning. Ito na lang ang learning para hindi mo na ako hihingan ng facts o fake news. Sagutin mo ako sa GAA. no, Sagutin mo ako sa mga pondong kinuha nila. Hindi kita masasagot Saan nila yan, nilagay sir. kasi walang masasagot. O, di ba? Ganon din. Hindi mo masisisi yung tao mag-question. Kasi Uncle, bobo ka. Ay, wag Oh, ganun, tingnan mo ganun ma'am. Wag po tayo, magkaroon po tayo ng mga magandang argumento kasi napipersonal. Ibig sabihin yan, sir, Tayo dito ganyan kasi mababagsak pati yung live ko, please na. Magkakaroon tayo ng Tama po. kabuluhang usapin. Oo. Kasi, Wala naman yun din yung question ko eh. Guys, ganito ah. Sorry po, sir. ng mga Opo, masasamang ganito po. Ganito po, please refrain that. Ganito po ah. Kasi si- Kung siguro, nasatisfy ng tao, ang pamumuno ni Marcos. Ganito ah, ang pamumuno ni Marcos, nasatisfy niya yung mga tao. Kahit anong paninira ng mga Duterte yan, hindi makikinig. Meron siguro makikinig yung mga panatiko sa Duterte. Alam mo yung mga panatiko sa Duterte? Oh, may Sir, makikinig yung lang mga yan. panatiko sa Duterte. Pero yung mga taong balanse, ba't naman kami makikinig kay Duterte? Maganda naman yung Tama po. performance. Contento Ganun naman din kami yung sa sasabihin nila kay performance Marcos. ni Marcos, diba? Matama po, Pero, pares lang. tama ka, Uncle Erning, pero karamihan sa tao dito sa Pilipinas hindi na-satisfy ng mga Marcos. So, anong gagawin ng mga No, Marcos yan? do not say karamihan, Bakit sir. no? Bumaba na nga yung survey. Ano na? Sir, sir. Bumaba na nga yung Bakit survey masabi- ngayon, Uncle Erning. No, Bakit binayaran ba do ng not mga say Duterte ang Huwag SWS? mong sabihin sa survey yan, sir. Magkakaiba yung survey eh. Sa amin, madaming survey yan eh. Okay, sige, wag na lang natin sa survey. Survey. Anong, Sa survey kasi, sir, ganito na lang. hindi yan legal basis. Anong Hindi pwede observation mag-legal mo basis sa survey, sir. community mo? Sabihin mong legal basis. Anong observation mo sa, hindi sa community mo kasi, I'm sure, taga Ilocos or obserbahan mo buong Oh, Pilipinas, tama. anong yung magiging reaction ng tao? Hindi. Ay, iba-iba yan eh. Iba-ibang sektor yan. Hindi naman magkalaban ang Duterte sa Marcos eh. Wala namang magkalaban ng Marcos sa Duterte, di ba? Wala namang political issues sa kanila. Paano nyo sasabi yan? Meron actually, normal kasi Paano yung mo- mga political Sir, issues talaga. No. Ang sinasabi mo, sir, is makikinig. yung ang Surrender political ako pag issues, ganyan. sinasabi mo, sir, yung panig nilang dalawa. Pero
Si ang taga Davao, sinasabi ko taga sir, Davao, baka may sasabihin ka taga Davao, bubukas ka na ng mic ko. hindi yung nagkuha na lang sir, yung nagsabing utangin na sa akin kanina. Sino ba yan? Ay, ano pala ako, naka-boxer, sorry kasi mainit dito. Magwawalis ako. Iwawalis ko na lang muna yan. Taga Davao, asa ka sa Davao? Ikaw mag-istorya sa iya, oh. Nakikita yung pagka-sexy ko, magmatsudansan lang ako dito kasi magdadaan tayo dito. Taga Davao, ano masasabi mo ko sa mga sinasabi niya? Makikinig po kami sa mga sentimento mo or mga opinion mo ko dyan. Sige po. Tawa ka, Uncle. Tingnan mo sir. Ay, palihog lang kasi masisira tayo. Mag-uusap kayo ng mga mabuti, wag mga ganyan. Uy, Diyos ko. Pati yung live ko, mababagsak ako, may mag-report. Si Michael kasi kanina mo pa yan, ito kasi host. No. Kanina pa ako nakikinig. Si Uncle talaga, gusto talaga yung ano niya eh. Parang sirang plaka ba? Sirang plaka. Wala na po tayong magagawa niya kung i-insist po niya yung parte niya. Ganun naman po talaga yun. Pag ikaw DDS, pag galing mo, madidibang ka nila, i-insist mo talaga yung rights mo. Ang magandang gawin natin, Tapos sabihin pa ipapaliwanag niya, natin sa kanya, may nasa sa kanya. English pa. Nasa sa kanya na yan kung maniniwala siya, pero ang pagbabasihan natin dito, yung mga tao na nakikinig sa baba. Po, sige, akit po kayo, magsalita po kayo, mag-usap-usap po. Uncle, may Puputol na yung panonono discussions ka kanina eh. pa anak ko no. No, daddy. No, mommy. Nakakatawa ka tarang ulo Ate, ko. ate, ngayon lang ako nakarinig ng BBM niya na malaking sagot. Yung tanong ng reporter, bakit napunta sa bigat? Ang weird lang po ate, no? Ate, no? Nagpapaksasurvey. Nagpapaksasurvey talaga. Yung sasaritin sa sorbi tapos ang sasagutin sa bigas, ba't ang layo ng sagot? Malapit na sa akin. Wait, masasaktan si Uncle. Hindi, ang point ko is magnanakaw si Duterte, BP Sara Duterte at mamamatay tao si Digong. Ano yung stand mo, miss? Alam mo, Uncle, si Marcos, malapit No, answer me. Hindi pwedeng alam ko. Dapat answer me with the legal basis. I-answer you with the Ito lang legal din basis. tanong ko, no? Ito lang din tanong ko, guys. Marami ding nagbabato sa Duterte. Sagutin kayo with Magnanakaw the tayong legal matanda. basis. Sige na. Oo, kasi di ba may issue yung Mamamatay matanda tao si natin, yung Duterte at formally. magnanakaw si BP Sara. Host. Yes po. Yes po, salita ka po. Taga Davao. Alam mo, host, malapit na malagpasan yung survey sa pangarap ni BBM na 20 kilong bigas. Malapit na malagpasan kasi 20. Hindi, taga Davao. Ang sagot, di ba tinanong siya ng reporter na bakit ang bumaba ng survey? Ang sagot niya sa bigas, bakit ang layo ng sagot taga Davao? Ang tanong ko, sir, is mamamatay tao si Duterte. Ang layo ng sagot eh. Si Duterte Rodrigo at Ang layo ng sagot. magnanakaw si BP Sara. Ngayon, i-debunk nyo. At i-debunk ko kayo with the legal basis. Debunk me with the legal basis. Do not debunk me with your opinion. Makinig ka muna. Ang sabi ko, Sige, di ba ang survey, bago pa survey malapit na malagpasan, ang pinangako niyang bigas na Debunk me with your legal basis. Huwag yung opinion. Malabo. Opinion mo yung Malabo na sinasabi yan nyo. sa inflation pa lang ngayon. Yeah. Grabe na guys ang inflation ngayon. It's a big question yung mga bayan. Buti pa survey bumaba na. Yung bigas na pinapangarap niya. Hindi. Wala pa. Yung Pakipalo kasi hindi na nakapalo. Pa-share magnanakaw naman si like para Duterte. 14 lang tayo guys. BP Sara. Magnanakaw siya. At si Digong naman, mamamatay tao. Yun. Anong legal basis? Uncle Ernie, na sinasabi mo na si BP Sara is magnanakaw at si Duterte ay mamamatay tao? Anong legal basis mo? Bakit mo ko sinagot ng tanong din? Bakit hindi mo sagutin yung tanong ko? Hindi nga, wala kasi sa tingin ko wala kang legal basis kasi walang nakasampang demanda at wala pang napapatunayan na sila ay muna ng magnanakaw. Si tanong, Duterte sagot. ay Hindi killer. pwedeng ang sagot is tarong din. Okay, Sagutin mo muna yung tanong ko. Kung maghahanap ka ng legal basis, wala kang ipapakita sa yung legal basis dahil walang nakasampang kaso or kung meron mang nakasampang kaso, wala pang napapatunayan ang korte na si Duterte ay mamamatay tao at si Sara Duterte ay magnanakaw. Pero kang probeban sila ay magnanakaw, wala. Ang totoong magnanakaw, si BBM. Oh, di ba? Maghanap pa ng legal basis pero wala kang maipapakita sa akin na lang mismo na sila ay Kasi yung napatunayan talaga, ng Korte Suprema nang ipinataw Grabe sa kanilang reklamo talaga sa parusa or administrasyon ang kanilang yun. isinampang kaso ay Yun ay iyan reasonable doubt na sila ay talagang magnanakaw na sila talaga ay killer. O meron kang ipapakita sa akin at naghahanap ka ng Talo legal pa yung- basis. Tanong sana ako, Chef, bakit yung, di ba, yung reporter doon, tatanungin siyang survey, ang sagot ni BBM, bigas, bakit ang layo ng sagot niya ate, pre-HF? Sige, Uncle Ernie, sagutin mo yung tanong ko. Meron Sir ka bang Jude. ipapakita sa akin na legal Yeah. basis mo na sa katunayan dyan sa sinasabi mo or sa kinaklaim mo? Sige, clippings? Hindi, Video clippings? Ang ipapakita mo sa akin? Ay, isa-isa lang guys kasi pag madami kayo, si Uncle Erning na iisa na mabaliw talaga yan kasi sinunayan niya sa Guys, hanapan lang natin siya ng legal basis niya dun sa claim niya. Sige, Hindi, pakita mo yung legal basis mo. Hindi, Chef, ako sagutin mo yung tanong Ayos ko. ka na ba? Ito kasi yun. Di ba ang tanong ng reporter doon? Sagutin niyo po muna yung tanong ko po, sir. Guys, sagutin niyo na lang para sasagutin siya sa mga tanong ninyo. Ano ang isasagot ko doon sa tanong niya? Naghahanap siya ng legal basis. Magnanakaw daw si Sara Duterte tsaka mamamatay tao si
Yes. Sagutin nyo muna. Mr. President. Tapos So how do sasagutin you ko kayo. defend that? Sige, anong proof Paano mo niyo po muna? yan? Anong proof mo dun sa claim mo? Paano ka namin sasagutin? Wala ka Wala. naman. Not answer with the question. Tinanong kita. magsagot ka Sabihin ng na lang tama. natin, wala, sabihin na lang natin wala. So how to, Oh. paano Sige, ikaw may naman pakita sa amin na ng hindi? basis. Legal basis. Can you Oh, speak ano? legal basis? Ano alam niyo sa legal basis? Yun na lang yung unang tanong ko. Kapangpangan. Ito mga kapangpangan. Ano ba kayo mga kapangpangan? Hindi na sabing legal basis. Napatawa ka, kapatid. Bago Sabi ko nila, ako magpaliwanag sa inyo. kadalasan, ano Ikaw ba ang yan? May question. nagbanggit, ikaw ang magpaliwanag. Sabing legal basis? Ikaw ang nagbanggit, di ba? Ikaw ang magpaliwanag. Okay, let me assume na hindi ko alam ang legal basis, then, okay, explain. Para alam namin yung sinasabi mong legal basis. Oh, go. Yeah, HF ang tinatanong ko dito, nasaan na yung yung flood control, SS, PhilHealth, gold, ano pa yun? Yun yung maraming reklamo ng Mas tao. marami kasing opinion na hindi natin masasagot. Kasi baka Sana pag kaya yun, sinagot ko kayo, Kasi- hindi kasi legal kung nasagot basis sa ni inyo. Marcos Ngayon, yan, ano ba para sa inyo ang Nasagot legal ni Marcos basis? yan, yung mga tanong nyo na yan, kung nasagot ni Marcos yan, tapos Hindi. maganda yung pamumuno ni Marcos yan, hindi ba babalik sa survey talaga? Kahit ano ba Okay, yan? sige. Ayaw mo akong sagutin ng tungkol sa legal basis. Sa pagkakaintindi ko sa legal basis, is legal na batayan dun sa kinaklaim mong bagay na gusto mong patunayan. Yun yung pagkakaintindi ko ng legal basis. Ano nga sa'yo ang legal basis? Ano nga sa'yo? Nang ano? Direct to the point, sir. Hindi kita kinquestion. Hindi ko kailangan ng explanation mo. Tinatanong mo yung legal I want basis, you to diba? answer right now. Kaya nga binabalik ko Paano mo nga nasabing legal basis? Hindi ka pwedeng mag-question sa akin ng tanong lang din. Tinanong kita, tapos tatanungin mo lang din ako. Ano ba yung tanong mo? Sige, let me clarify. Ano yung tanong mo? Paano mo nasabing legal basis? Ano ba yung Nang mabaw ng Hindi, paano mo man sabing legal basis ang tatanong sa'yo? Isasagot sa'yo, para sasagutin kita ng legal basis. Okay. Kasi iba-iba yung pananaw natin about legal basis. O sige, ano ba yung pagkaintindi mo sa legal basis? Ang legal, sa akin kasi sir, ang legal basis yung inaamin, saka may prueba. Legal basis yung kapatid, yung proof, oo, pero yung pagkaintindi hindi legal basis yun. Sa akin nga, hindi ko naman sinabing legal basis. Ang legal basis sa akin yung inaamin at saka sinasabi at saka pinapatunayan. Ikaw, anong legal basis? Doon sa sinasabi mo or kinaklaim mo na si Duterte ay mamamatay tao and si Sara No, Duterte. answer me with my question. Wala ka Answer me with another question. Wait lang, HF. Tinatanong kita. Wala to, HF. Paano mo nasabing legal basis? Ang layo ng Sinagot ko yung tanong mo. Sagutin mo yung tanong ko. Alam mo kapatid, kung nagdudunong-dunungan ka lang din, mali yung No, pagiging marunong mo. tinatanong kita. Hindi ko. Rugby boy yan. Sir, Sinagot na tinatanong kung kita. ano ibig Ano ba sabihin, sa'yo ang legal pagkaintindi ko basis? ng legal basis, but you are Sir, claiming ano ba yung legal basis sa'yo? Duterte, Sara, is Anong legal basis? then what is your legal basis on your allegation? Kaya nga, O, on my allegation, I question nyo kung ano ang legal basis sa'yo. Baka mamaya sagutin kita ang legal basis na para sa akin, tapos sasagot ka sa akin na hindi ka naniniwala. Ngayon, papatunayan ko sa'yo kung anong legal basis para sa'yo. And then Ang tinatanong ko lang, ano ba sa'yo ang legal basis? sinagot na kita, di ba? Ano ba sa'yo ang legal basis? Yung Sinagot na inaamin kita, di ba, sa legal o basis? pinapatunayan? Binibintang mo, Ano? pero Anong legal basis? Inaamin o pinapatunayan? pinapatunayan dapat ang legal basis. Meron kang Sasagutin ko patunay. lang kita, ipapahiya kita dito. Sige, go ahead. Ipapahiya kita dito pag sinagot mo ako. Sige, go ahead. Anong legal basis sa'yo? Answer me. Sinabi mo Answer me. kanina, di ba? Ang Anong legal basis as isang patunay na Ano nga? naaayon sa batas. Ano nga? Ano nga? Inaamin or may patunay? Inaamin o may patunay? Alam mo kapatid, ang legal basis. Ipapahiya kita. Sige, go ahead. Ipapahiya kita. Yung dictionary yan. Sige. Ipapahiya kita. Sige. Anong legal basis sa'yo? Sige, ikaw na yung tamo. Sige, ikaw na yung Inaamin ba o may ebidensya? Sige, anong legal basis sa'yo? Inaamin or may ebidensya? Hindi ako pwedeng sumagot na hindi niya sinasagot yung tanong. Kailangan may desisyon ng korte na bigyan ng senador. Yung pag-amin is hindi sa legal basis kasi pwede siyang i-retract. Kaya nga tinatanong kita, sir, kung may pag-amin ba ang legal basis sa'yo or may ebidensya? May ebidensya. Ipapahiya kita. Evidence. Ingat ka sa tugot mo. Ipapahiya kita. Sabi mo kinasabi ang tulir ni Sina. Sige. Ipahiya mo na yan. Ipapahiya talaga kita. Go ahead. Ka ng tao. Yung may pag-amin o yung may ebidensya? Ano yung Pati yung legal basis mo ay mali. Guys, iwasan natin yung mag-static guys kasi hirap yung nagsasalita. Iwasan natin yung static. Baka ikaw ang uuwi mapapahiya sa akin. Ayaw nang sumagot, sir. Mga sir. Ayaw sumagot. Baka may gustong sumagot sa tanong. Legal Alam basis mo mo ba ay kapatid, may yung pag-amin o may hindi ebidensya? mo alam yung sinasabi mo dahil ultimong ikaw hindi mo ako masagot. Diba? So, hindi ka sasagot sa tanong ko. Yes or no? Kung talagang Hindi nga ako papayag. totoo yung mga sinasabi nyo, you can answer me yes or no. Balik ulit. You can answer me yes or no.
Alam mo kapatid, mukhang ikaw yung mapapahiya. Mukhang wala kang alam sa sinasabi mo. Oh, do not call me kapatid. Hindi kita kapatid. Number one yan. Ang masasabi ko lang sa'yo, Kini-question Kapsat, kita. kung Ilocano ka man, Yes or no ewan ko sa'yo. question. You are claiming something that you Ano are ba yung gusto not mong very legal sure to your basis? claim. Yung... You have no basis to your do not claim. tell me claiming. Kasi hindi ako nag-claim. Ang nag-claim sa Ano inyo sabi is kasi yung nasabi mo si mismo. Duterte is magnanakaw. Bibi Sara, claiming. Bibi Sara is magnanakaw. Sabihin mo sa akin claiming ako. Baka ka na dyan, animal, nakakahiya ka. You are claiming. That's my Sinabi mo stand. Hindi kanina. ko sinasabing claim yon. Stand ko yon. Stand ko yon. I'm not Your telling stand that's is my your claim. claim. Yan, nakakahiya O, ka. tingnan mo, hindi ka marunong sa batas. Your stand is No. your claim. No. mga BBM dyan. Magkakaiba ang stand sa claim. Ang claim is sinasabi mismo without any legal purposes. Ang stand is I have legal purposes. I have an evidence. I have. So, you can answer my question. Ano ba ang sinasabi mong legal basis? With the, Sinabi ko na kanina yung tungkol sa with legal evidence basis. or Eh, with bakit claim? ikaw hindi mo kayang patunayan yung With sinasabi mo? claim or with evidence? With claim with evidence. Ano naman ebidensya? Answer me. Wala naman ebidensya yun. Wala naman ebidensya. Wala May naman. ebidensya ako. May claim din ako. So, ang tinatanong ko sa kanya, ano ba yung gusto niyang ebidensya? Yung may claim or may illegal evidence? Okay, And ano yung legal evidence? answer him. Okay, legal evidence. No, do not question me. I question you. Answer me with the right evidence. Ay, answer you. With the right answer. Ay, answer mo yung standard legal na question. Hindi ka na sumagot. Yes or no lang ang tanong ko sa'yo. Ano ka na sa Congress? Oo, tignan mo. Parehas ka na yung phone mo. Ang sasabihin mo, with Congress. Nasa live tayo, sir. Wala tayo sa Congress. Yes, I know, Wala but din your tayo dun question sa is not sinasabi answerable ng by yes or no. No. Talagang matapang ka. Sagutin mo yung tanong ko sa'yo. Eh, ba't ko sasagutin? Sinagot na kita, Ano di bang ba? gusto mong isagot? Anong gusto mong isagot ko sa'yo? Legal purposes or with evidence? Okay, legal purposes na lang. Nag-English ka pa, wala ka namang sa hulog. Oh, legal purposes na lang. Sige, go ahead. Legal purposes. With oath. Ang sinabi ng puno nyo, mamamatay tao siya. Mm. Bakit tinatanong ko bakit adik si Anong i-debunk mo doon? Sige nga. Answer me with debunk. Debunk mo. Nandun na. Sabi mo kanina legal basis, di ba? It should be have Ang evidence. sabi ni punong Oh, di ba? legal hindi ba Oh, evidence? sinagot na kita, hindi rin Hindi ba pag-amin ha? evidence ang Ang tinatanong mo kanina, Hindi yes ba or no? evidence ang pag-amin? Oh. Tatanungin kita. Oh, tingnan mo, Hindi ba nirevert mo evidence lang ang yung pag-amin? nirevert mo lang yung kwan, nirevert mo lang Actually, yung ganito yung sasabihin ko nirevert mo lang yung statement. With legal oath. Ano ka, Oath siya. It is not a legal evidence. Hindi po Isa lang kasi sa legal evidence ko, uncle, yung pag-amin. With oath, yes, legal yun. Talaga yan. Oh, yes. Ang sabi nga Evidence dun under sa kanya, magiging legal basis yun about dun sa Congress. Oh, sinagot kita with legal basis. Ngayon, sagutin mo ako with legal basis. Okay. If it is a legal Tingnan ko nga basis, kung may masagot ka. sige, tingnan natin. Ah. Tanong kabalin. No, Ang no, pag-amin is reversible ang pag-amin. Tingnan mo sila sa kanyas. di ba? Answer it. Yes. No. Sagutin yung mo. sinasabi mo kasi Sagutin mo. is, Hindi ko reversible hindi eh. ko sinabing questionin mo din yung question ko. Ang sinabi ko sa'yo, sagutin mo mismo yung tanong answer ko. Ngayon, sige. Tignan lang natin kung sino yung Okay, if it is legal, eh bakit walang na isang pang kaso? Sagutin mo mismo, sir. Sinagot na kita, di ba? Sagutin mo po. If you are claiming that is legal, and then why walang na isang pang kaso ang Congress sa kanya? Is there any answer? No one answer? Hindi nga siya kung hindi siya nakakaintindi. Nire-revert niya yung kanya, nire-revert niya yung kanyang statement. Good shit. Oh, sinagot kita, tapos tinanong kita, tapos sasagutin mo ko ng tanong? Hindi ka sinasagot ng tanong. Hindi ka sapat na batayan para sabihin mo na mamamatay tao siya. Without. Sinagot na kita. Sinagot na kita. Oo nga. Sinagot na kita. Hindi siya sapat Mamamatay na si batayan. Digong ayon sa kanya. Oh. Dahil walang Sagutin mo. ebidensya. Dahil ang pag-amin is reversible. Reversible ang So, ibig sabihin, sino nga, kaya nga tinanong kita kanina kung anong legal basis sa'yo. Ang pag-amin ba or the legal basis? Sige na, ako nasasakit na Yung sinabi diba? ko pag-amin, ang sabi ko legal Kinakain basis. yung Pero sinasabi ang hinaharap mo ngayon sa Kinakain akin mo is, kung anong sinasabi ko? Napapahiya ka dito? ba't ako mapapahiya? Napapahiya ka ba? I am proud. Oo, I am hindi. proud. Yun na lang Hindi tanong ko sa'yo. dinidepensa ko dahil yung katwiran mo ay mali. Sino BBM? Napapahiya ka ba? Yes or no? Hindi ako napapahiya dahil wala kang batayan. Ako ang batayan mo lang ay pag-amin, hindi sa sapat na ebidensya. Hindi mo kailangan magpaliwanag, sir. Oo, ibig sabihin, sinungaling si Duterte. Your Duterte is sinungaling, magnanakaw na, sinungaling, pamamamatay tao pa. diba? Yun yung gusto mong sagot ko sa'yo. Tingnan mo na nagbibintang ka ng wala kang sapat na ebidensya. BBM adik. Hindi lang mamamatay tao. Hindi lang mamamatay tao. Hindi lang magnanakaw. Magnanakaw. Sinungaling, diba? Dito, drug shot. Hindi nagpa-drug case. Sinungaling. BBM wala kwenta sa mundo. O, ano, tapos ka na? O, di ba? Parehas lang Ganyan silang yung hindi mga taong walang alam. nagpa-practice. Huwag nyo kaming question ng hindi nagpa-practice. Ito na, Parehas lang hindi Hindi ko nagpa-practice. question.
ko lang kung gaano kakaalam doon sa kiniklaim mo o doon sa sinasabi mo. Pero nakikita ko na wala kang alam doon sa sinasabi mo. BBM. No, kinestyon kita. BBM. Sir, kinestyon kita una. Ano ba sa'yo ang legal basis? Kinestyon kita kung ang legal basis ba sa'yo is yung bibigay ng ebidensya or yung pag-amin. Anong sinabi mo sa akin? Ibig sabihin, adik si BBM. Oh, yan. Ano sinagot Anong sinabi mo sa akin? Can you repeat me and I will repeat you my answer? O ano ang sinagot ko sa'yo? Chef, ibig sabihin yan, kasali di yun. No, BBM si adik. do not question me with another question. You can answer. Eh, kasi nga, yung kiniklaim mo nga, yung sinasabi mo is walang batayan. Kung ang batayan mo lang yung pag-amin niya doon, eh bakit hindi siya ididemanda? Sige. O kung idemanda man siya, wala pang resulta kung merong mang kaso. O, di ba? So, hindi mo pa dapat i-claim sa kanya. Di ba? Yung isang rapist ba na umamin, isasabihin mong rapist, hindi pa sa rapist kasi hindi pa napapatunayan ng korte. Kahit inamin niya yan, hanggat hindi napapatunayan beyond reasonable doubt, hindi pa sa matatawag na rapist. Tama ka dyan, sir. Tama ka talaga. Diba? Hanggat hindi napapatunayan ng Ganun kahina yung kokote mo. May tatanong sana ako, HF. Hanggat hindi napapatunayan sa husgado, sa Oo, korte, dahil lang kasi yung alam niya. HF, Wala may pang tatanong hatol, sana hindi ako kay masinti pa rin yan. HF. Hindi, ako may tatanong sana ako kay HF. Bakit si BBM adik? Sagutin mo yung tanong ko. Bakit adik si BBM? Yun sana, sagutin mo sana, HF. Wala naman silang napatunayan na evidence para magsabi silang adik. Nakita ba nila sa harap-harapan nilang naglamon ng ano? Di ba? Bakit si Tama naman. bakit Alam nyo adik? kasi, alam nyo kasi, no, do not claim kung walang evidence. Yung evidence kasi yan, dapat yan airtight. At dapat korte yung nagsabi na totoo yung kiniklaim o yung binibintang. Hindi kasi po Tama, pwede. tama. Basta Wala naman ganun lang yun. puro Ganun yung fake sinasabi news niya. naman sila Umami kasi. si Duterte Hanggat hindi natin doon sa hanggat hindi Congress. natin napapatunayan na ganun si BBM. Wala tayong karapatan hanggat hindi po sinabi ng korte na yun. Yes, that's an only allegation. Yun yung sinasabi ko dito kay, sino to? To uncle na to. Ganito Oh, dapat, Ganito, sinasabi ang mo totoong kasi ano adik, eh. ganito. Makinig ka. Kasi kapatid ko, nahuli yon dahil adik. Totoo, inamin ko yan. Galit nga ako doon. Ganito ang evidence na nakuha sa kanya. Yung pera na nilagyan nilang serial number, nahuli sa kapatid ko doon, na talagang nagbebenta siya. Ito Yes, pa, oo. sa mismong bahay namin, na doon, mayroon siyang 3 packs na shabu. Kaya Yes, yun yung evidence na ipatunayan. Pero yung concrete evidence doon, kapatid, Kasi yung nandun pera. Di ba, talaga- HF? Di ba yung Ganun dapat ang gagawin ni nyo Remulla na sa uli ng BBM. drugs, di ba? Bakit hindi pinatalsik ni BBM, di ba? Di ba? Tulad ni Barbie. Nagkaroon kasi ng technicalities doon, kapatid. Sana Doon uli. Oo, nandun na tayo kasi yun yung pinalabas ng media. Pero meron silang nasilip na mga technicalities doon sa pag-deliver ng drugs. So, hindi natin masisisi yung korte. Sabihin na natin sa atin na mga pangkaraniwang Pilipino, yun yung nakita natin sa balita. So, sasabihin natin na adik yung anak ni Remulla. But, nagkaroon kasi ng technicalities. So, hindi natin With the legal basis? Yun talaga, mata sa mata, kailangan mahuli nyo. Yung mata nyo, Nagsalita siya, parang galing-galing yan, di nga siya nakasagot. Narinig nyo dito, narinig nyo dito, narinig nyo dito, yan na. Ano na rin kayo, susunod-sunod. Hindi, ganun. Kayo mismo, maghuli. Bakit ang... Yun yung mga... Hindi siya nakasagot ng tamang sagot. Tapos, Kasi paniniwalaan yan. Kupal na yan. Bakit adik si Kasi BBM? si Duterte, marami talagang pinatay. Talaga, napatunayan. Ang Killer Ning, host, may tanong lang ako kay ang Killer Ning, host. Pwede okay lang ba? Sure. Oo. Nakikinig lang ako. Ang Killer Ning. May tanong ako sa iyo, curious lang kasi ako ang Killer. Ang Killer Ning, ano bang scientific sa isang tao kapag magpa-hair follicle test? Maaari ba siyang mamatay, mabulag, malumpo, mabingi? Ano bang scientific ng hair follicle test na yan? Para Curious din- lang kasi ako. Ang scientific Wala nun, naman para yun. din doon sa pag hindi pagpirma ni Duterte doon sa... Parehas lang din doon sa pag hindi pagpirma niya sa doon sa doon sa pinapapirma ni Trillanes. Ano ba yung sagot mo? Ano ba yung sagot mo, Killer Ning? Ang tanong ko lang, simple lang, scientific lang ng hair follicle.